Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2951-2960. Maghanda sa pangingisda sa magulong tubig. Tandaan ang sinabi ko noon, sinasabi ko pa rin iyon, ganap na ang una, ngayon kumalat, magsimulang lumiit. Matapos matukoy ng lahat ang direksyon at distansya, nag-utos si Yang Yiyo, at ang 18 malalakas na lalaki na nakaupo ay nagkalat lahat. Simulan upang paliitin ang saklaw. Pag-atake mula sa hilaga at timog. Sa wakas, magkikita sila ng Shenlong clan na pinamumunuan ni Shenlong Yuming. Sa kabutihang palad, ang hanay ng 50 milya ay wala sa kanila. Kung maayos ang pag-usad, aabutin lamang ng 1 oras o higit pa. Ito ay orihinal na isang laro ng paghahanap ng karayom sa isang dayami, at handa na silang dumating ng ilang beses pa. Unti-unti. Sa unang pagkakataon na tumagal ng 2 tao upang magtipon kasama ang kanyang mga tauhan at ang Shenlong clan na pinamumunuan ni Shenlong Yuming. Walang nakita, kahit dugong hayop. Siyempre, walang nasugatan o namatay. Halika ulit. Nag-utos sina Yang Yiyo at Shenlong Yuming, at pinili ang pangalawang lugar upang simulan ang pagliit ng paghahanap para sa isa pang 50 milya. Sa pagkakataong ito, na may lihim na pag-unawa at karanasan, tumagal lamang ng 1 oras upang makumplito ang 15 milya. Pero, wala pa ring ani. Ang dalawa ay hindi naniniwala sa kasamaan, at nagsimula ang ikatlo, ika-4, at ika-5 paghahanap. Sila. Nagkita muli, ngunit hindi pa rin nakakita ng anumang mga pahiwatig tungkol sa ginseng ng kaluluwa ng dugo. Gayunpaman, huminto sila sa oras na ito at handa nang simulan ang ika-6 na paghahanap, dahil nakagawa sila ng iba pang mga pagtuklas noong nagkita sila. Ano ang sitwasyon sa iyong panig? Tanong ni Yang Yiyo kay Shenlong Yuming. Natatakot ako na ito ay kapareho ng sa iyo, sabi ni Shenlong Yuming na may mapait na ngiti, may naglunsad ng malawakang operasyon, kaya hindi gaanong makatuwiran na magpatuloy tayo. Ibig mong sabihin, may joint operation ang ibang puwersa. Tumingin si Yang Yiyo kay Shenlong Yuming. Oo, naghanap kami ng 2 o 300 milya. Sa palagay ko nakakita ka rin ng mga bakas ng mga tao saan man sa masukal na kagubatan, tama ba? Sabi ni Shenlong Yuming. Yang. Tumanggo si Yiyo. Oo, iniulat ng aking mga tao na may mga bakas ng malakihang pakikipag-ugnayan ng tao. Sinabi ni Shenlong Yuming, kung hindi ako mali, ito ay isang magkasanib na operasyon ng 5 puwersa. Iyon ang kaso, magpadala ng isang tao upang suriin at malalaman mo. Nagniningning ang mga mata ni Yang Yiyo, at natural na malalaman ng mga nakakakilala sa kanya kung ano ang iniisip ni Yang sa sandaling ito. Kaya nagpadala silang 2 ng mga tao para suriin ang sitwasyon. Nang bumalik sila at narinig ito, naunawaan nila. Ito ay talagang isang malawakang paraan ng pakikipagtulungan. Nahati sila sa 2 paksayon. Miyembro pa rin sila ng Dao Palas. Ang 5 pangunahing puwersa ng Chanzo 5 Elements Family ay nagsanib sa isang paksayon at naglagay ng lambat upang mahanap ang Blood Soul Ginseng. Bilang karagdagan, ang 33 Heavens Palace, ang Ghost Realm, ang Ancient Witch Clan, ang Chiyu Clan, ang Bright Heavens sa kanluran, ang Demon God Realm sa North, at ang Dusk Abyss sa South, isang kabuuang 7 pangunahing puwersa na pinagsama sa isang paksayon. Siyempre, nawawala ang Julie Clan at ang Ji Family. Ang 2 pamilyang ito ay ibinilang na nahulog sa mga kamay ni Yang Yiyo. Kung siya at si Shenlong ay kasama, ngayon sa masukal na kagubatan, mayroong 3 paksayon na nagkakaisa, at siya at si Shenlong Yuming ang pinakamahina. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang iba pang 3 pangunahing puwersa ng 4 na panlabas na paraan ay nakipag-isa rin at nahalo sa mga tao ng 33 Heavens Palace. Ito ay walang iniisip, ito ay pansamantalang pagtutulungan lamang. Hindi naman talaga sila makakapag-alyansa, diba? Kahit mag-alyansa sila, ano? Bagamat ganoon ang iniisip ni Yang Yiyo sa kanyang puso, palagi siyang hindi komportable. Hindi siya pamilyar sa iba pang mga pamilya, kaya natural na ayaw niyang maging kaaway kahit gaano pa posible, ngunit ngayon ay tila wala ng paraan. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Lord Yang? Tanong ni Shenlong Yuming kay Yang Yiyo matapos makinig sa ulat ng kanyang mga nasasakupan. Yang. Nag-isip sandali si Yiyo at pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, pangingisda sa magulong tubig. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Shenlong Yuming. Nahulaan na niya kung ano ang gagawin ni Yang Yiyo. Hehe, imbes na maghanap ka ng karayom sa dayami, mas mabuting mangisda sa magulong tubig. Huwag mong kalimutan na kailangan pa natin ng share fruit para makagawa ng pills. Sa wakas ay sinabi niyang ang kanyang iniisip. Noong una ay gusto niyang kunin ang mga tao mula sa 33 Heavens Palace at sa Ghost and God Realm. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataon, maaaring makuha niya ang Blood Soul Ginseng. Kakaiba kung hindi siya mangisda sa magulong tubig. Ang hindi lang niya inaasahan ay marami pang puwersa ang nasangkot. Ngunit hindi ito mahalaga. Batay lamang sa katotohanan na pinalibutan siya ng mga puwersang iyon dahil sa Pale Tribulation noon, mayroon siyang dahilan upang harapin ang mga ito. Nakakagalit. Ang isang kaaway ay isang kaaway, at ang pagpukaw sa 2, 3, 10 o 8 pamilya ay wala sa kanya, dahil napakaraming kuto ay hindi makati. Sa usapin ng lakas, wala siyang kinatatakutan ngayon sa kanila.
Ang tanging bagay na dapat niyang alalahanin ay ang matandang halimaw na nasa likod nila pagkatapos niyang patayin o saktan sila. Huwag nating alalahanin ito sa ngayon, pag-uusapan natin ito mamaya. Gawin mo muna ang mga bagay sa harap natin. Tumingin si Shen Nongyuming kay Yang Yiu at sinabing, kailangan mong malaman na kapag talagang kumilos ka, makakasakit ka ng maraming tao. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala, ako ang magiging kontrabida pagdating ng panahon, at maaari mo lang akong takpan. Bukod dito, hindi ko gagawin ang 5 pangunahing pamilya ng Heavenly Clan, ang mga ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, sa ngayon. Hahawakan ko lang ang mga tao ng 33 puwersa ng Angdings of the Palace. Tara na at sundan natin sila. Kapag nahanap na nila ang Blood Soul Ginseng, susugod tayo para hanapin si Taozi. Ang sinumang gumawa ng hakbang ay papatayin. Ikaw talaga. Iyon lang. Itataya ko ang lahat para sa Sheriff Fruit. Si Shen Nongyuming ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, hehe, tama na, tara na. Kaagad, pagkatapos gumawa ng desisyon, dinala niyang ang kanyang mga tao sa puwersa ng 33 Heavens Palace. Ayon sa pagsisiyasat ni Xuantong, ang 7 puwersa kabilang ang 33 Heavens Palace ay naghulog ng isang malaking lambat, at tinatayang may libu-libong milya ang pag-urong upang mahanap ang Blood Soul Ginseng. Ngayon ay nasa kalahati na. Ayon sa espekulasyon ni Yang Yian at Shen Nongyuming, malaki ang posibilidad na ang Blood Soul Ginseng ay lilito sa lumiliit na lambat na may saklaw na libu-libong milya. Pagkatapos ng lahat, ang 7 pangunahing puwersa ay nagkakaisa at may mas maraming tao at mas maraming kapangyarihan. Nang sumugod sila, nakona na sila ng higit sa kalahati ng daan, at ang hanay ay umabot sa halos 200 milya. Pinangunahan ni Yang Yiu at Shen Nongyuming ang mga tao na sundan ng tahimik ang 7 pangunahing puwersa. Sa sandaling lumitaw ang Blood Soul Ginseng, handa na silang agawin ito nang isara nila ang lambat, at siya nga pala, bitag sila Ye Hanbing at Zongsha at aagawin sa kanila ang Sheriff Fruit. Ito ang plano ni Yang. Isa pang natuklasan. Isang nasa sabik na boses ang tumunog ilang milya ang layo. Boom! Na sinundan ng isang pag-awit, at isang banal na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Ang mga mata ni Shen Nongyuming ay kumislap at sinabi kay Yang Yiu, nakahanap talaga sila ng isang Blood Soul Ginseng. Tingnan mo ang signal sa oras na iyon. Sa oras na iyon, ang mga tao sa paligid ay magsasama-sama upang bumuo ng isang formation at hindi hahayaang tumalon ang Blood Soul Ginseng. Boom! Nang magsalita siya ay may narinig siyang tunog. Ang isa pang banal na liwanag ng komunikasyon ay kumislap sa di kalayuan. 2. Nanlaki ang mata ni Yang Yiu. Mukhang 2 ang natagpuan. Boom boom boom. May 3 pang tunog. Hindi napigilan ni Yang Yiu na sabihin ito. Napakaswerte nito, nakakita sila ng 3 pang Blood Soul Ginseng. 5 sunod-sunod na zoo, mukhang tama ang ginawa nila sa pamamagitan ng paghahagis ng malakihang magkasanib na lambat, ngunit nagpapakita rin ito na talagang maswerte sila. Ngunit muli, hindi ganoon kadaling alisin ang 5 Blood Soul Ginseng kapag sila ay napapaligiran, at ang mga kasamang alien na bagay ay hindi ganoon kadaling harapin, sabi ni Shen Nongyuming. Haha, sa atin, mas magulo. Tara na, bumibilis na sila, tayo na, naiinip siyang sumugod palabas. Kabanata 2952, panlilin lang kay Shen Nongyuming. Si Yang Yian ay nagplano nito sa kanyang isip, at siya ay magmadaling lumabas sa oras na ito at makikialam. Pinapayagan kang magsindi ng lampara, ngunit hindi ka pinapayagang pigilan ang sunog. Paano ito magiging napakadali? Ang 7 pangunahing puwersa, kabilang ang 33 Heavens Palace, ay nagtulungan sa paghahagis ng lambat at aktwal na pinalayas ang 5 Blood Soul Ginseng, na higit pa sa inaasahan ni Yang Yian. Nangangahulugan din ito na mayroon silang malaking pagkakataon. Ang layunin sa pagkakataong ito ay makaagaw ng hindi bababa sa 2 Blood Soul Ginseng kasama ang Sheriff Fruit sa mga kamay ni Ye Hanbing at Zongsha. Tila mahirap makamit ang layunin, ngunit hindi ito imposible. Ang lahat ay nakasalalay sa pagsisikap ng tao. Bukod dito, mayroon na ngayong lakas si Yang Yian na makisali. Bagamat sila ay isang grupo na binubuo ng 7 pangunahing puwersa, sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, sapat na ngayon siyang para durugan sila, hindi pa banggitin na ang mga dakilang Diyos ng demonyo na nakaupo ay sama-samang nagpabuti ng kanilang lakas, hindi pa banggitin na si Shenong ay isang kaalyado. Kaya't ang pakikinig sa desisyon ni Yang Yian ay hindi isang mainit na desisyon, ngunit isang tunay na pagtitiwala. Inakay niya ang kanyang mga tauhan na sumugod. Hindi nagtagal ay dumating si Yang Yian at ang kanyang mga tauhan sa 7 pangunahing puwersa na naghahadjas ng lambat at sabay na natuklasan. Ngunit walang pakialam si Yang Yiu, ang target niya ay isang Blood Soul Ginseng. Yang Yiu, maglakas loob ka. Nagsinungaling si Ye Hanbing. Nagsumikap silang maghagis ng lambat upang mahanap ang Blood Soul Ginseng, ngunit hindi nila inaasahan na papasok si Yang Yiu kasama ang mga tao para mamitas ng mga pitch sa oras na ito. Ang susi ay tila target ng Blood Soul Ginseng na natagpuan ng mga tao sa kanilang 33 Heavens Palace. Lumitaw ang 5 halaman, bakit hindi ka pumunta sa ibang lugar?
Hehe, matagal na nating hinahabol itong Blood Soul Ginseng, lumayo ka sa daan kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, kung hindi ay papatayin kita. Well, direktang binuksan niyang ang bullying mode. Gayunpaman, palagi siyang ganito sa mga tao ng 33 Heavens Palace. Sa kabaligtaran, nang binubuli siya ng mga tao ng 33 Heavens Palace, ang kanilang mga paraan ng pag-uugali ay higit na walang kahihiyan kaysa sa kanya. Anyway, wala siyang planong magsabi ng kahit anong mabuti sa mga tao ng 33 Heavens Palace. Muntik na niyang sabihin, ninanakawan kita. Masyado kang nananakot, halika at patayin mo ako. Nagalit din si Ye Hanbing. Kung ang sitwasyong ito ay pinigilan ni Yang Yio, hindi na siya makakaligtas sa mundo ng mga Diyos sa susunod na yugto ng panahon. Bukod pa rito, nasa harapan niya mismo ang Blood Soul Ginseng, at hindi dapat pahintulutan si Yang Yio na umani ng mga benepisyo ng muling pagbebenta. Patayin ang lahat ng mga bastard na iyon mula sa 33 Heavens Palace. Walang pakialam si Yang Yio kay Ye Hanbing, at sabik siya sa mga tao mula sa 33 Heavens Palace na kumilos. Pagkatapos ay sumigaw si Yang Yio kay Shenlong Yuming, Brother Yuming, durugan ang 33 Heavens Palace at ibigay ito sa amin, at ang Blood Soul Ginseng ay kukunin mo. Nang marinig ang sigaw ni Yang Yio, si Shenlong Yuming, na kasalukuyang nagtatago pa rin sa likod, ay halos mas ubo ng dugo. Yang Yio, di ba? Sumang-ayon na hindi tayo maaaring malantad. Hindi. Magkasundo tayo na patago lang tayo. Hindi ba pwedeng magpadala na lang ng voice message? Ngayon, pagkatapos sumigaw ng ganito, alam ng lahat ng puwersa na nakikipagsabuatan ako sa iyo, o, hindi bumubuo ng isang alyansa, ang pangunahing punto ay direktang kinasusuklaman ako ng mga tao mula sa 33 Heavens Palace. Ito ay isang bitag para sa akin. Oo nga, isang malamig na boses ang nagmura kaagad, mabuti ikaw Shenlong Yuming, mabuti, ikaw ang angka ng Shenlong ay gustong maging kaaway ng aking 33 langit na palasyo, mabuti, ngayon kayo ay magsusumbong sa Supreme Emperor, kayong angka ng Shenlong maghintay sa galit ng emperador. Noong una, medyo kinakabahan si Shenlong Yuming sa bitag ni Yang Yian, ngunit pagkatapos marinig ang nagbabantang boses ni Ye Hanbing, agad siyang tumugon ng may galit, huwag mo akong takutin, huwag mo akong tretuhin bilang isang malambot na persimmon, ninanakawan ko ang iyong 33 Heavens Palace ngayon, tingnan natin kung ano ang magagawa mo, sige na. Nais ding maunawaan ni Shenlong Yuming na hindi niya maipaliwanag kung bakit napunta si Yang Yian sa ganoong lugar. Dahil nahahalo siya kay Yang Yian, maaari lamang siyang pumunta hanggang sa dulo. Anyway, may bahagi ng mga benepisyo para sa kanyang Shenlong clan. Siya. Agad na kinuha ang mga tao ng Shenlong clan upang hanapin ang dugo kaluluwa ginseng. Sa pagpigil ni Yang Yian sa mga tao ng 33 Heavens Palace, hindi naging mahirap para sa kanila na kolektahin ang Blood Soul Ginseng. Para kay Yang Yio sa sandaling ito, narinig niya ang pag-uusap ni Ye Hanbing at Shenlong Yuming, at nakita niya si Shenlong Yuming na nagmamadaling lumabas at dumiretso sa Blood Soul Ginseng. Tuwang-tuwa siya. Palihim na ba ang ulong, gusto mong makakuha ng mga benepisyo, ngunit hindi mo nais na gumawa ng mga kaaway? Paano magkakaroon ng ganoong murang bagay sa mundo? Kung nakikipagtulungan ka sa akin, dapat mong malaman ito, hehe. Natural na alam niya kung ano ang iniisip ni Shenlong Yuming sa simula, ngunit hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Shenlong Yuming. Sinadya niyang sumigaw para ipaalam sa mga taga 33 Heavens Palace na gusto niyang itali ang mga tao sa pamilya ni Shenlong sa iisang bangka. Sa ngayon, ang layunin ay nakamit. Susunod ay linisin ang mga basura ng 33 Heavens Palace. Gaano karaming pagdurusa ang naidulot sa kanya ng mga tao sa 33 Heavens Palace sa simula. Kung hindi ka mag-higanti, hindi ka gentleman. Lagi niyang tatandaan ang account na ito. Gagawin niya ang anumang bagay na makapagpapahina sa kapangyarihan ng emperador. Siya. Magkakaroon din ng mga panganib. Ang punto ay sa wakas ay mayroon na siyang mga kwalifikasyon at lakas upang makipagsapalaran. Kaya sa sandaling ito, si Ji Yang ay walang prinsipyo at walang prinsipyo. Ang pangunahing punto ay ang mga tao sa 33 Heavens Palace ay madaling mabuli, at si Ye Hanbing, na namumuno sa koponan, ay nasa ika-4 na antas lamang ng Heavenly Dao Cultivation, kaya ang pagpatay sa kanilang lahat ay hindi malaking bagay. Sa utos ni Yang Yio, talagang hindi niya kailangang kumilos. Ang Heavenly Dao 5th level na pinamumunuan ni Xuantong ay maaaring direktang sirain ang mga tao ng 33 Heavens Palace. Sina Xuantong, Duan Xingang, ang mag-asawang Yin Yang King Kong, ang Shenmu Patriarch, at Xiong Huan ay pawang mga tao sa Heavenly Dao 5th level. Ang 33 Heavens Palace ay walang Heavenly Dao 5th level na tao sa team. Kaya't nang magsimula ang labanan, ang mga tao sa 33 Heavens Palace ay agad na nagkagulo, at pinatay ng isang panig ng mga tao ng Cloud Gate Divine Realm. Walang magawa dahil masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawang panig. Wala pang 10 paghinga, natapos na ang laban. At si Ye Hanbing ay direktang banihag ni Xuantong at dinala kay Yang Yio. Ano ang gusto mong gawin sa taong ito, ang banal na Panginoon? Patayin mo siya, malamig na sabi ni Yang Yio. Wala siyang mabuting damdamin o simpatiya sa mga taong nasa ilalim ng upuan ng emperador. Ito ay lahat dahil hinabol siya ng mga tao ng 33 Heavens Palace.
Siya ay nasa bingit ng kamatayan ng maraming beses, tulad ng isang aso na nawalan ng tirahan. Sa pag-iisip ng mga ito, naaalala pa rin sila ni Yang Yio. Nanumpa siya sa kanyang puso na ganap niyang wawasakin ang 33 Heavens Palace. Patayin ang lahat ng Alipir sa ilalim ng emperador. Hahaha. Kung papatayin ako ni Yang Yio, malapit ka na ring mamatay. Sa tingin mo ba ay wala nang natitira sa 33 Heavens Palace ko? Para sabihin sa iyo ang totoo, isa sa 3 dakilang Dharma Masters ng Heavenly Saint Palace ay nasa God's domain. Kung papatayin mo ako ng mahina, tiyak na mamamatay ka. Magulo ang buhok ni Ye Hanbing sa oras na ito, at ang kanyang cultivation ay selyado, ngunit nang tumingin siya kay Yang Yio, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sa sandaling ito, sinabi ni Chunyang King Kong, maaari bang iligtas ng Diyos ang kanyang buhay? Gayunpaman, hindi siya maaaring gumawa ng anumang mga alon ngayon. Oo, ang Diyos ay iligtas ang kanyang buhay, nagsalita din si Duan Xingang upang makiusap para kay Ye Hanbing sa oras na ito. Lalong nanlamig ang mukha ni Yang Yian. Alam niyang si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay mga taong pilit niyang pinasuko. Sila ay mula sa 33 Heavens Palace. Si Ye Hanbing ay mula rin sa Heavenly Saint Palace. Lahat sila ay matandang kakilala, kaya nakiusap siya para kay Ye Hanbing. Kabanata 2953, pagtalo sa 3 haring kong. Hehe. Masyadong madilim ang mukha ni Yang Yio. Nakatingin kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang Vajra, malamig niyang sinabi ang bawat salita, hindi mo ba makakalimutan ang iyong mga dating pagkakakilanlan? Iniisip mo pa rin na ikaw ang Vajra ng Tiansheng Temple, bilang. Natapos ni Yang Yio ang huling salita, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa aura, at ang kontrata ng Master Servant ay na-activate. Flop. 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 Guro, iligtas mo ang aking buhay. Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Sa ilalim ng kontrata ng Master Servant, napunta sila ng malalim sa kaluluwa. Magagawa silang mamatay ni Yang Yio sa isang pag-iisip lamang. Nakalimutan mo na ba ang iyong mga pagkakakilanlan, o naging napakabuti ko ba sa iyo? Tanungin mo ang iyong sarili, kung wala akong lakas ngayon at mahulog ako sa mga kamay ni Ye Hanbing, pakakawalan mo ba ako? Ang boses ni Yang Yio ay naging mas malamig, at ito ay may dalang pagpatay na layunin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, idiniin ko na hindi ka na ang Vajra ng Tiansheng Temple ng 33 Heavens Palace. Kayo ang mga lingkod ni Yang Yio. Iningatan kita dahil pinahahalagahan ko ang iyong lakas at paglilinang at nais kong pagsilbihan mo ako. Ngayon ay tila hindi na kailangang panatilihin ka, dahil iniisip mo pa rin kung sino ang iyong Panginoon at kamatayan. 33 Heavens Palace okay, tutuperin ko ang iyong katapatan. Hindi, Master, iligtas mo ang aking buhay. Ang aking nasasakupan ang nalilito. Guro, iligtas mo ang aking buhay, nagkamali ako. Naramdaman ni Duan Xingang ang hininga ng kamatayan mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa wakas ay nagising na siya at hindi na dapat humingi ng awa. Sa katunayan, ang taong tapat niya ngayon ay si Yang Yio, at ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa isip ni Yang Yio. Pakiusap iligtas mo ang aking buhay, Master, kami ay mali. Nagising din ang mag-asawang Yin at Yang at sunod-sunod na humingi ng awa. Ang tatlo ay inihagis ni Yang Yio at gumulong sa lupa. Nakilala rin nila ang katotohanan. Kayong tatlong magkakapatid, hindi ninyo kailangang magmakaawa sa kanya. Ang Dharma Master ay nasa God's domain. Kung ako ay mamatay, ang Dharma Master ay tiyak na malalaman. Kung gayon siya, Yang Yio, ang susunod. Boom! Kwak! Sinampal ni Yang Yio si Ye Hanbing gamit ang kanyang palad. Hindi man lang nakasigaw ang huli, lumipad ang kanyang kaluluwa at nalipol. Sa isang kaway ng kanyang kamay, tahimik na kinuha ni Yang ang storage ring ni Ye Hanbing. Pinagmasdan niya ito ng kanyang espiritual na kahulugan at ngumiti sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, inilagay ang share fruit sa storage ring ni Ye Hanbing. Siyempre, maraming likas na kayamanan, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang oras upang tingnan ang mga ito. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagharap kay Duan Xingang at sa dalawa pa. Naging tahimik ang eksena. Sinabi ni Zuan Tong sa oras na ito, Diyos, huminahon ka. Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay nalitaw sandali. Mangyaring bigyan sila ng pagkakataon. Naniniwala ako na pahahalagahan nila ang pagkakataong makapiling ang Diyos sa hinaharap. Ngumuso si Yang Yio at nagsabi, tandaan, kung wala si King Kong, kayong tatlo ay tatlong lingkod ko lang, Yang Yio. Kung gagawin mo ulit ito, papatayin kita ng walang awa. Salamat, Master. Tumayo ang tatlo at nagpasalamat sa kanya. Lahat sila ay basang-basa sa pawis, tulad ng mga isda sa labas ng tubig. Sa katunayan, ang aura kay Yang Yio ay masyadong malakas ngayon, at ito rin ang kapangyarihan ng kontrata ng Master Servant. Talagang natikman nila ang lasa ng kamatayan. Ang mga iniisip sa aking puso ay tuluyang nawala. Hindi talaga gustong patayin ni Yang Yio silang tatlo. Kung tutusin, gusto lang niyang talunin sila. Hindi naging madali ang pagsupil sa tatlong super thugs. Natural, hindi mo talaga sila papatayin.
Binigyan siya ni Zuan Tong ng isang hakbang, kaya natural siyang bababa sa pwesto. Ako ay nasiyahan pa rin kay Zuan Tong sa aking puso, at naramdaman ko ang kanyang iniisip. Tungkol sa pambubugbog kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong, talagang matagal na niyang pinag-isipan ito, dahil nalaman niyang dahil silang tatlo ay nasakop niya, sila ay itinapon sa Cloud Gate Divine Realm, at sila ay nagmamatuwid sa sarili at nagkunwaring mataas sa cultivation. Sa harap ng mga tao sa Cloud Gate, binigyan lang niya siya ng dahilan para makiusap para kay Ye Hanbing sa pagkakataong ito, para malaman nila sa kanilang puso na hindi sila dapat kumain ng walang ginagawang pagkain sa ilalim ng aking mga kamay. Mula nang makapasok sa God's Domain, silang tatlo ay bihirang magtrabaho ng husto, hindi naging aktibo, at walang malakas na kamalayan. Si Xuantong ay palaging nasa unahan sa lahat ng bagay. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Yang Yian sa kanilang tatlo. Naniniwala siya na pagkatapos ng pambubugbog na ito, malalaman na nila ang gagawin. Kung ignorante pa rin sila, wala siyang pakialam na sirain sila. Ito ay isang master na hindi nagtatrabaho ng gusto at gustong kumain ng walang ginagawa na pagkain na hindi gumagana dito. Ang pagbugbog kay Duan Xingang at ang dalawa pa ay pinapatay din ng manok para takutin ang unggoy. Karamihan sa mga taong nakapaligid sa kanya ay pilit niyang pinasuko noon, at posibleng may mga taong mag-iisip. Kaya kailangan niyang Yian na talunin si Duan Xingang at ang dalawa pa. Ang tatlong taong ito ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa ilalim ng kanyang utos, at ang epekto ay napakaganda. Napansin niyang Yiyo na ang iba ay may hitsura ng pagkamangha. Sobrang nasiyahan siya. Minsan kailangan ng ganitong pambubugbog, tulad ng mga matatandang lalaki na kabilang sa Chenkun Temple. Dahil sa kanyang kapabayaan kaya nahirapan ang mga alagad ni Yanzi na umakyat sa templo nang wala na siya, at binubuli pa ang kanyang mga babae. Dahil madali siyang kausap, o dahil wala siyang pakialam sa kagandahang asal ng paggalang at kababaan, kaya kinukutya ang mga kamag-anak at kaibigan ng mga disipulong Yunmen. Alam ni Yang Yiyo na dapat niyang palakasin ang mga makapangyarihang tao sa paligid niya na sumusunod sa mga alituntunin ng langit, kung hindi, kapag nagkaroon ng gulo, hindi na ito mababawi. Sa isang kisap mata, ang mga tao sa 33 Heavens Temple ay nalipol muli, at siya ay nagkaroon ng mas kaunting alon ng mga kaaway. Ngunit alam din niya na tama si Ye Hanbing. Ang Hidao Dharma Master ng 33 Heavens Palace ay dapat na narito, ngunit ano? Ang mga Hidao Master sa likod ng Tribong Julie na pumatay sa tribo ng Julie ay natural na hahanapin siya, isa para sa dalawa. Pag-usapan natin ito kapag siya darating. Tapusin muna natin ang mga bagay-bagay. Hidao ay hindi isang tao na maaaring basta-basta umaatake, o lumapit sa kanya ng ganoon kadali. Kung walang hiya ang Hidao na iyon, halika. Sa teorya, si Hidao ay isang espesyal na malakas na tao sa God Realm, at hindi madaling aatake sa mga Diyos na mas mababa sa antas ng Hidao. Ito rin ay isang bagay ng mukha. Kung siya darating talaga, tapos darating. Hindi siya isang taong naghihintay na katayin. Pagkatapos, tapos na ang usapin dito, oras na para tingnan kung ano ang nangyayari kay Shenong Yuming. Ilang daang metro lang ang layo nito, at malapit nang pumunta doon si Yang Yian. Medyo nag-aalala rin siya, natatakot na may mangyari na hindi inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang ginseng ng kaluluwa ng dugo ay maaaring tumakbo, at ito ay protektado ng isang kasamang nilalang. Bukod dito, joint net pa rin ito ng 7 major forces. Pinutol lang niya ang panig na pananagutan ng 33 Heavens Palace, at walang garantiya na darating ang ibang puwersa para suportahan. Sa kabutihang palad, lahat ng mga tao mula sa 33 Heavens Palace ay hinarap na niya ngayon. Boom! Sa isang dagandong. Nakita ni Yang Yiyo si Shenong Yuming na lumilipad palabas ng malaking puno na may maalikabok na mukha. Pagkaraang makita siyang paparating, siya ay sumigaw, kami ay binabantayan, halika at tumulong, ang dugong kaluluwa ginseng ay binabantayan nitong puno ng demonyo, hindi tayo makapasok, ang punong demonyong ito ay kasama ng dugong kaluluwang ginseng. Haha basta wag lang tumakas. Nakahinga si Yang Yiyo nang marinig niya ito, at pagkatapos ay sinabi kay Xuantong at sa iba pang nasa likuran niya, pumunta ka at tumulong. Oo, ang Panginoon. Matapos niyang talunin si Duan Xingang at ang dalawa pa, ang mga lalaking ito sa paligid niya ay higit na kumilos. Nagutos siya, ang isa ay mas mabilis kaysa sa isa, at nagmamadaling pumunta sa malaking puno ng demonyo kung saan naroon si Shenong Yuming. Wanwan, manatili ka. Tinawag ni Yang Yiyo si Xiong Huan. Oh, medyo nalito si Xiong Huan, ngunit masunurin pa rin siyang nakatayo sa tabi ni Yang Yiyo. Natakot din siya sa galit niyang kanina. Ang pagtayo sa tabi ni Yang Yiyo sa oras na ito ay medyo nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, si Xiong Huan ay napakawalang muwang sa isip at nasa kanyang kabataan pa lamang. Tama na ang pagpunta nila. Simula ngayon, kung papagalitan mo ako, manatili ka lang sa tabi ko, okay? Kinausap niyang si Xiong Huan ng malumanay. Hiniling niya kay Xiong Huan na manatili sa tabi niya, natural dahil ang espesyal na talento sa bloodline ni Xiong Huan ay maaaring gumanap ng malaking papel dito. Okay, kuya yon. Naramdaman ni Xiong Huan na mahinang nagsalita si Yang Yiyo, kaya hindi na siya natatakot sa kanya.
Bantayan mong mabuti ang paligid, at sasamantalahin ng ibang tao mula sa ibang puwersa ang mga butas. Natural na hindi sasayangin ni Yang Yiu ang talento ni Xiong Huan. Well, alam ko, hindi ko talaga hahayaang gumawa sila ng gulo. Seryosong tumanggaw si Xiong Huan. Hahawag kang masyadong kabahan, kahit may dumating, hindi kami natatakot. Tumingin si Yang Yiu kay Xiong Huan at nakangiting sinabi. Para sa iba pang puwersa, naniniwala si Yang Yiu na kung sila ay may utak, hindi sila mangangahas na lumapit at hawakan ang kanyang gilid sa oras na ito. Napatunayan ng mga katotohanan na hanggang ngayon, nang utusan niyang patayin ang lahat ng tao sa 33 langit na palasyo, walang puwersang tumulong. Sa katunayan, alam ng lahat ang sama ng loob sa pagitan niya at ng 33 heavenly palaces. Bilang karagdagan, ang eksenang sinisira niya ang 5 dakilang makalangit na tuntunin ng Tribong Julie sa isang ganting atake ay nagulat sa lahat. Ang mga puwersang walang lakas ay hindi nang ahas na lumapit. Talagang tulad ng naisip ni Yang Yiu. Narinig at nakita ito ng ilang puwersa, ngunit hindi sila nang ahas na lumapit. May mga sumpa lang. Halimbawa, si Zongsha mula sa Ghost Realm ay nagmura, masyadong laganap, mga kapwa-tawista, magkaisa tayo at patayin siya. Madali para sa napakaraming tao na patayin siya, Yang Yiu. Ngunit walang pumapansin kay Zongsha. Tanging, aalis ang isang tanga. Mayroon kang sama ng loob kay Yang Yiu sa Ghost Realm, kaya huwag mo kaming kaladkarin. Kung mayroon ka ng oras na ito, maaari ka ring pumunta at kolektahin ang natitirang 4 na Blood Soul Ginseng. Masyadong makapangyarihan si Yang Yiu. Walang hanggal na hawakan ang kanyang malas. Tila ang mga pinatay ni Yang Yiu ay alinman sa mga may sama ng loob sa kanya o sa mga nang-aasar sa kanya. Malinaw na nakikita ng lahat na hanggat hindi nila ginagalit si Yang Yiu, hindi siya magkukusa na atakihin sila. Pagkatapos ng lahat, naniniwala ako na ayaw ni Yang Yiu na gumawa ng masyadong maraming kaaway. Kaya't nang utusan ni Yang Yiu na patayin ang 33 Heavens Palace, lumayo ang mga natitirang puwersa. Kung gusto mong i-provoke si Yang Yiu, kailangan mong tingnan kung may lakas ka, di ba? Ang bawat tao ay pumupunta sa God's Domain upang humanap ng mga likas na kayamanan at humanap ng mga pagkakataon, hindi para makipag-away sa sinuman. Pagkatapos noon, nagtago rin si Zongsha at nagmamadaling hiniling sa kanya na kunin ang mga tao mula sa Ghost and God Realm para tulungan ang 33 Heavens Palace, ngunit tumanggi siya. Sabi ko, Lord Yang, maaari ka bang lumapit at tumingin at tumulong? Ang puno ng demonyong ito ay mahirap pakitunguhan. Habang nag-uusap sina Yang Yiu at Xiong Huan, muling tumunog ang boses ni Shenlong Yuming. Andito na pala. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, iniisip sa kanyang sarili, pinapanto ko ang napakaraming tao, hindi mo ba kaya? Bamulong si Yang Yian habang naglalakad siya papunta sa puno ng demonyo na kasama ng Blood Soul Ginseng upang suriin ang sitwasyon. Nagulat talaga siya nang makita niya ito. Ang puno ng demonyo na nagbigay ng sakit ng ulo kay Shenlong Yuming ay talagang medyo espesyal. Mukha itong hedgehog at mahirap itong harapin. Hindi nakakagulat na maraming tao ang hindi nakayanan. Kabanata 2954 parang hedgehog na kasamang demon tree. Sa obserbasyon ni Yang Yiu, ang kasamang puno ng demonyo ng Blood Soul Ginseng ay lason at matinik, na naglalabas ng makapal na makamandag na gas, at kapag umatake si Shenlong Yuming at iba pa, maaari rin itong maglabas ng mga barb na parang porcupine. At napakalakas nito na kahit ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rule ay nahihiya na umiwas sa ilalim ng knuckle-alasong gas at mga tinak ng puno ng demonyong ito. Nang umatake ang lahat, ang puno ng demonyo ay parang payong, at sa ilalim ng kumikislap na halo, talagang nilabanan nito ang pag-atake ng lahat. Napakalakas ng puwersang nagtatanggol. Nakita ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng kasamang nilalang ng Blood Soul Ginseng. Lahat ay huminto, pumila at palibutan ito, huwag hayaan itong tumakas. Tumingin sandali si Yang Yiu at nagsalita. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiu, tumigil ang lahat ng tao sa Yunmen Divine Realm. Ang mga tao ng Shenlong ay tumingin kay Shenlong Yuming, na ikanaway ang kanyang kamay at nagsabi, tumigil at makinig kay Yang Shenzhen. Si Shenlong Yuming ay wala ring magawa, at siya ay pinahirapan ng puno ng demonyong ito at nawala ang kanyang galit. Gayunpaman, inaasahan din ito. Ang mas mataas na antas ng likas na kayamanan, ang mas mahirap makuha. Normal para sa Blood Soul Ginseng na protektahan ng isang kasama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kayamanan na maihahambing sa gamot ng banal na daan. Kung ito ay madaling makuha, ito ay hindi isang kayamanan. Hindi ito ang nasasakupan ng mga Diyos, ni ang sementeryo ng takip silim ng mga Diyos sa panahon ng paglikha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Shenlong Yuming kay Yang Yiu. Ang kasama ba ng bawat kaluluwa ng dugo ginseng ay sobrang abnormal? Tanong ni Yang Yiu, nakatingin sa puno ng demonyo sa kanyang harapan. Iba-iba ang kasama ng bawat Blood Soul Ginseng, natural na may malakas at may mahina. Napakaswerte lang natin na makatagpo ng perverted. Naalala ko na noong huling beses na nakatagpo tayo ng Blood Soul Ginseng, ang Half-Life Guardian ng alien ay isang matigas ang ulo na bato. Hindi ito masyadong bihira. Diretso naming nabasag ang matigas na batong bato at sa pagkakataong ito ay naging abnormal lang ang Blood Soul na ginseng.
Napabuntong hininga na sabi ni Shen Nung Yuming. Pinag-isipan ito ni Yang Yian at sinabing, hayaan mo muna akong obserbahan ito. Lahat ay may sariling paraan ng mutual growth at mutual restraint. Ito ang batas ng langit. Palaging may paraan. Mukhang hindi ito gagana kung gagawin natin ito nang walang ingat ngayon. Kailangan nating humanap ng paraan. Habang nagsasalita, nilingon ni Yang Yian ang puno ng demonyo. Ang puno ng demonyong ito ay halos 100 metro ang taas. Ang buong puno ay bilog at hugis payong. Naglalabas ito ng iba't ibang kulay. Masasabing makulay. Ito ay pinakamahusay na inilarawan bilang isang hanyango. Mula sa bawat anggulo, nagbabago ang iba't ibang kulay, naglalabas ng malabong halo, o nakalalasong gas. Kapag walang nang iistorbo, ito ay napakatahimik at hindi aktibong umaatake sa mga tao. May mga barb na dahon, parang pine needles. Ang mga sanga ay nakabalot sa loob at hindi makita ang kapal. Anyway, ito ay lubhang masigla. Ito ay isang globo mula ulo hanggang paa, at ang pangunahing puno ng kahoy ay hindi makikita. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay isang hedgehog na puno ng demonyo. Ayon kay Shen Nung Yuming, ang Blood Soul Ginseng ay direktang nagtago sa puno ng demonyong ito at pinuprotektahan ng mala hedgehog na puno ng demonyo. Sa kasong ito, napakahirap makuha ang ginseng ng kaluluwa ng dugo. Dapat tayong gumawa ng paraan para masira itong hedgehog tree. Pero ngayon lang niya nasaksihan ang pag-atake ng napakaraming tao. Gaano man kalakas ang mga pag-atake, hindi nila masira ang depensa ng puno ng hedgehog. Ang malakas na depensa at ang mga sumasabog na barbs ay naging imposible para sa mga tao na magsimula. Ang makamandag na gas at ang mga makamandag na barbs, na minsang nahawahan, bagaman hindi ito nagbabanta sa buhay, hindi ito kaaya-aya. Ang laso na gas ay hindi isang malaking bagay, lahat ay maaaring ipagtanggol laban dito. Ngunit ang mga barbs ay lubhang kakaiba, masyadong matalas at espesyal, maaari nilang direktang masira ang banal na depensa ng lahat at direktang tumagos sa katawan. Ang mga nakal-alasong barbs ay hindi kilala, ngunit ginawa rin nila ang mga katawan ng mga tao na paralisado ng mga lason, at kailangan nilang gumugol ng oras upang pinuhin ang mga lason. Dalawang salita, mahirap. Tumingin si Yang Yiu sa paligid at kumunat ang noo. Siya ay dumating sa isang conclusion na ito ay hindi makatutuhanang sapilitang basagin ang depensa ng hedgehog tree. Ngayon lang niya nakita ang nangyari. Ngunit kung nais mong makuha ang ginseng ng kaluluwa ng dugo, dapat mong basagin ang pagtatanggol ng puno ng parkupino, at ngayon ay tila naging isang pagkapatas. Nakatitig sa kawalan. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, wala siyang mahanap na paraan para i-promote at pigilan ang isa't isa. Ang sakit ng ulo. Bumulong si Yang Yiu sa kanyang sarili, ito ay parang isang aso na kumagat ng hedgehog, ngunit wala itong paraan para makagat ito. Anong pinagsasabi mo? Sino ang aso? Nanlaki ang mga mata ni Shen Nung Yuming. Ahem, hindi naaangkop na mga salita, hindi naaangkop na mga salita, mangyaring huwag akong sisihin, haha, hindi sinasadyang ungol niyang at narinig ni Shen Nung Yuming, na nakaramdam ng labis na kahihiyan. Noon lang niya napagtanto na pinagalitan pa niya ang sarili niya. Mag-isip ng paraan ng mabilis, kung hindi ay magbabago ang mga bagay. Sabi ni Shen Nung Yuming. Iniisip ko ito. Nakuha ko na, biglang may naalala si Yang Yiu, ngunit hindi niya alam kung gagana ito. Anong paraan? Tanong ni Shen Nung Yuming. Susubukan ko muna, at pangunahan mo ang lahat na patatagin ang porma sayon. Kung ito ay gumana, kapag lumabas ang dugong kaluluwa ginseng, huwag tumakas. Sabi ni Yang Yiu. Inilibot ni Shen Nung Yuming ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang mag-alala, napakarami nating naghihintay sa porma sayon. Hanggat ang Blood Soul Ginseng ay lumabas sa puno ng demonyong ito, tiyak na ibababa natin ito, kung hindi, lahat tayo ay magpapakamatay. Okay, sige, susubukan ko, hindi ko alam kung gagana. Bumulong si Yang Yiu at lumutang sa itaas ng puno ng hedgehog. Isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at isang madilim na simbolo ng panuntunan ang lumitaw. Dahil ang pinagsamang malakas na pag-atake ng lahat ay hindi gumana, maaari lamang niyang subukan ang iba pang mga pamamaraan. Halimbawa, gusto niyang subukang i-activate ang Dark Rule Talisman at gamitin ang kapangyarihan ng kadiliman para lamunin ang puno ng hedgehog. Hindi ko alam kung feasible. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay ang ugat ng Qi. Ang walang katapusang kadiliman ay may walang katapusang kapangyarihang lumalamon sa kadiliman, at hindi ito natatakot sa mga nakal-alasong kagat. Dark Dev R. Pinaandar ni Yang Yian ang Dark Rule Talisman sa kanyang kamay. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ang kapangyarihan ng Dark Rule Talisman ay higit na higit kaysa dati. Biglang may lumabas na bola ng itim na gas mula sa Dark Rule Talisman sa kamay ni Wuji at mabilis na lumawak. Siyempre, hindi ito tunay na itim na gas, ngunit ang kapangyarihan ng panuntunan Qi ay walang katapusang kadiliman. Sa isang kisap mata, walang katapusang kadiliman ang bumalot sa puno ng hedgehog sa ilalim ng kontrol ni Yang Yian. Sa susunod na sandali, ang puno ng parkupino ay tila nakaramdam ng panganib, at agad na bumuga ng nakal-alasong gas at hindi mabilang na mga barbs. Gayunpaman, pagkatapos na may sama ang mga barb na ito sa kadiliman, sila ay tuluyang nilamon ng dilim na parang dagat. Masaya si Yang Yian.
Sure enough, may play. Sa ganitong paraan, kahit gaano karaming barbs at makamandag na gas ang mayroon ka, sila ay lalamunan ng kadiliman. Sa isang iglap, tuluyang nilamon ng kapangyarihan ng kadiliman ang puno ng hedgehog. Gayunpaman, sa sandaling ito, naririnig ng lahat ang mga dagandong na umaatungal sa kadiliman. Kinokontrol ni Yang Yiyu ang kapangyarihan ng kadiliman at sumambulat ng buong lakas. Wala pang 5 minuto, lumiit ang mga dagandong. Saktan mo ako. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang siya pasulong at dumiretso sa dilim. Sa dilim, lahat ay nilamon, ngunit hindi ito makakaapekto sa kanya, ang master na kumokontrol sa madilim na simbolo ng panuntunan. Lahat ng nasa loob nito ay nasa ilalim ng kontrol. Naramdaman na niya na ganap na kumalma ang puno ng hedgehog. Kabanata 2955, Blood Soul Ginseng Medicine in Child Form. Matapos pumasok sa kadiliman si Yang Yiyu, dumating siya sa harap ng puno ng hedgehog. Sa sandaling ito, ang puno ng hedgehog ay wala ng anumang nakakalaso na pagsabog ng gas, at ang mga barbs ay hindi na lumalabas. Bumalik sa dilim ang lahat. Pumasok si Yang Yiyu. Naramdaman niya ang presensya ng isang grupo ng mga katawan ng enerhiya sa gitna ng puno ng hedgehog. Isang maliit na espasyo na katulad ng isang hadlang ang nabuo. Sa isip niya, walang duda na ginagamit ng hedgehog tree ang huling enerhiya nito para protektahan ang Blood Soul Ginseng. Ginamit ni Yang Yiyu ang lahat ng kanyang divine power at nakarating sa maliit na barrier space. Sa loob ay isang puwang na pulang dugo. Hindi ito kalakihan, mga 10 metro kwadrado lamang. Natigilan siya pagkapasok niya. Dahil may nakita siyang bata na nakasiksik sa ilalim ng punong kulay dugo. Siya. Mukhang 3 o 4 na taong gulang siya, nakasuot ng pulang bellyband, at mahirap malaman kung siya ay lalaki o babae. Medyo pamilyar sa unang tingin ng kulay dugong punong sinasandalan ng bata, tapos tumingin ulit siya, hindi ba mas maliit na bersyon ng hedgehog tree? Gayunpaman. Sa kanyang pangunawa, ang puno ng hedgehog na ito ay hindi isang pisikal na nilalang, ngunit isang katawan ng enerhiya. Nararamdaman niya na ang punong hedgehog na ito na konektado sa enerhiya ay mas mapanganib, at ito ay hindi isang mahiwagang enerhiya, ngunit isang napakadalisay na enerhiyang katawan ng kaluluwa. Pagkapasok ni Yang Yiyu, tumingin din sa kanya ang bata na may pulang bellyband, na may takot sa kanyang mga mata. Pinanangkitan ni Yang Yiyu ang bata, at nahulaan na niya ang pagkakakilanlan. Walang duda na ang bata ay ang Blood Soul Ginseng. Dahil sinabi ni Shen Nung Yuming na ang Blood Soul Ginseng ay isang duwende at maaaring mag-transform sa anumang anyo. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay hindi isang buhay na nilalang. Ito ay mahalagang gamot. Nakikita niya sa mga mata ng bata na kulang siya sa espiritualidad. Halika dito, hindi kita sasaktan. Iniunat ni Yang Yiyu ang kanyang kamay upang hayaang lumapit ang bata. Nang tingnan siya ng bata ay medyo blanko ang mga mata nito at hindi niya ito pinansin. Hindi nagmamadali si Yang Yiyu ng ganito, medyo natatakot siya sa puno ng hedgehog. Pagkatapos ng lahat, ito ay nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa tingin ko ito ay parang kaluluwa ng hedgehog tree. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa kaluluwa. Wala itong katalinuhan. Matapos matrap ang pangunahing katawan ng kanyang Dark Rule symbol, ang kasalukuyang estado ng hedgehog tree ay isang likas na proteksyon para sa Blood Soul Ginseng. Ikaw. Hindi talaga pwedeng maliitin ang bagay na ito. Susubukan niya sana ito. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang magic power ay naging isang higanteng kamay at sinunggaban ng bata o ang Blood Soul Ginseng. Akmang hahawakan na ng kanyang higanteng kamay ang bata, biglang sumabog sa dugo ang puno ng hedgehog. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga makakapal na barbs ang bumungad sa kanya. Malamig na sumangot si Yang Yiyan at hinimok ang kaluluwa sa dagat ng Diyos. Biglang iminulat ng kaluluwa ang kanyang mga mata at hinampas ng palad. Sa ilalim ng agos ng gintong liwanag, nakaharap ito sa mga barbs ng puno ng parkupino. Ito ay isang banggaan ng kapangyarihan ng kaluluwa. Buzz! Isang panginginig. Walang tunog na nanginginig sa lupa. Parang sedimentary tremor lang ang narinig. Nagsalpukan ang dalawang atake. Ang kaluluwa ni Yang Yiyan ay naglaho gamit ang isang palad. Ang hindi mabilang na mga barbs ng hedgehog tree ay nawala din. Pagkatapos ng isang pagsubok, hindi umatake si Yang Yiyan, at gumaling din ang huli, na parang hindi siya aatake maliban na lang kung makalapit siya. Pero, tumawa si Yang. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay napakalakas pa rin, at hindi siya sumabog sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay alam din niya kung paano kolektahin ang ginseng na kaluluwa ng dugo. Maging ang puno ng hedgehog na ito ay nasa kanyang target. Kahit na ito ay isang katulad na kaluluwa ng isang puno ng demonyo, ito ay walang kamalayan, ngunit ito ay isang grupo ng makapangyarihan at dalisay na kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay isang magandang bagay. Hindi ba't napakahusay na linangin ang iyong sariling kaluluwa pagkatapos itong pinuhin? Kung paano ito kolektahin? Humalaklak si Yang, at lumitaw ang isang Chaos Bell sa kanyang kamay. Ang kanyang Chaos Bell ay hindi isang ordinaryong bagay. Noon pa lang nakilala niya ang lola ng Sun Fox sa Eternal God Realm, ang kanyang Chaos Bell ay nasa isang estado na walang pisikal na katawan, na espesyal na ginamit upang kontrahin ang mga pag-atake tulad ng kaluluwa.
Pagkatapos magkaroon ng pisikal na katawan, ito ay itinuturing na perpekto at mas makapangyarihan. Ang pagtatanggol at pag-atake ay pinagsama sa loob at labas. Ito ay pinakaangkop para sa pagharap sa puno ng hedgehog. Dong. Tumayo. Hinimok ni Yang Yian ang Chaos Bell na itapon ito sa puno ng hedgehog at sa Blood Soul Ginseng. Malaki ito sa hangin. Sa isang kisap mata, binalot nito ang huli. Dong, dong, dong. Hindi tumigil si Yang Yiyo, at patuloy na hinihimok ang Chaos Bell. Sa ilalim ng siyam na inscription. Ang gintong liwanag ay makinang. Tuluyan itong binalot ang kaluluwa ng hedgehog tree at ang bata. Naramdaman din ng huli ang banta at lumaban ng dugo. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay kapangyarihan lamang ng kaluluwa. Kung wala ang katawan, ang kapangyarihan ay lubos na mababawasan, ngunit ang Chaos Bell ay talagang isang tunay na kayamanan. Lalo na sa ilalim ng kontrol ng makapangyarihang paglilinang ni Yang Yiyo, ang kapangyarihan ng Chaos Bell ay natural na naiiba sa dati. Pinigilan niya ang kaluluwa ng hedgehog tree. Sa isang iglap, ang kaluluwa ng hedgehog tree at ang bata ay nakolekta sa Chaos Bell. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Yiyo, ang Chaos Bell ay lumiit pabalik sa kanyang palad gamit ang kanyang kamay. Sa oras na ito, bumagsak din ang buong maliit na espasyo sa isang pag-click. Ang walang katapusang kadiliman ay bumaba sa labas. Tumingin si Yang Yian sa palad at nakita na ang kaluluwa ng puno ng hedgehog ay naging isang kulay dugo na enerhiyang katawan. Sa ilalim ng pagsupil ng Chaos Bell, natural itong naging kakanyahan nito. Para naman sa bata, ito ay naging mamahaling gamot na parang gatas na puti na hugis tao. Ito ay talagang mukhang ginseng, ngunit ito ay mas maislan kaysa sa ginseng. May mga ugat ng dugo sa buong katawan, at may mga daluyan ng dugo. Konektado. May mga paa, buhok at iba pang galami. Ngunit walang mga tampok sa mukha. Ang bata ay naging orihinal na ginseng ng kaluluwa ng dugo. Naramdaman ni Yang Yian na ang Blood Soul Ginseng na ito ay talagang isang kayamanan na maihahambing sa banal na gamot sa bibig ni Shen Nung Yuming. Mayroon itong napakadalisay na enerhiya ng dugo at kapangyarihan ng kaluluwa na higit sa 10 beses na mas dalisay kaysa sa kaluluwa ng puno ng hedgehog. This time talaga. Isang kapalaran. Naantig si Yang Yian. Ang gayong mahalagang gamot ay nagkakahalaga ng napakaraming abalang gawain ng mga tao, at naunawaan din niya na ang 7 pangunahing puwersa tulad ng 33 Heavens Palace ay kailangang magkaisa upang mahanap ito. Ang ganitong uri ng mahalagang gamot ay ginawang isang tableta, na tiyak na magiging pangwakas na gamot para sa paglilinang ng Yuan Shen. Direktang inilagay ito ni Yang Yian sa espasyo ng Chen Kun Pot. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at iniligpit ang Dark Rule Talisman. Nawala ang dilim at nagpakita siya sa parehong lugar. Tulad ng para sa pangunahing katawan ng Hedgehog Demon Tree, ito ay nilamon ng madilim na kapangyarihan ng Dark Rule Talisman. Kung wala ang kaluluwa ng puno, ang pangunahing katawan ay walang kapangyarihan at normal na ito ay maging abo. Sa paligid, ay ang mga tao ng Cloud Gate Divine Realm at ang mga tao ng Shenlong Clan na nagbabantay pa rin sa formation. Paano ito? Tinanong ni Shen Nung Yuming si Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Nang mawala ang kadiliman at lumitaw si Yang Yiyo, nawala rin ang puno ng hedgehog sa orihinal na lugar. Hulaan ni Shen Nung Yuming na nagtagumpay si Yang Yiyo. Oo naman, ngumiti si Yang Yiyo at tumango at sinabing, tagumpay. Ha, ang galing, hindi walang kabuluhan. Nakahinga ng maluwag si Shen Nung Yuming at sinenyasan ang lahat na alisin ang porma sayon. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, ayaw mo bang makita ang Blood Soul Ginseng? Ano ang maganda dito? Gusto ko lang malaman na nakolekta mo ang Blood Soul Ginseng. Nakita ko kung ano ang hitsura nito noong huling beses akong pumasok sa God's Domain. Naniniwala ako na hindi hahayaan ni Lord Yang, ang mga tao ng Shenlong Clan, na magtrabaho ng walang kabuluhan. Napakaganda ng mga salita ni Shen Nung Yuming, ngunit umungol pa rin siya. Nabuhayan ng loob si Yang Yian nang marinig ito at tumawa, huwag kang mag-alala, ang Blood Soul Ginseng ay maaaring gamitin upang pinuhin ang banal na elixir ng klase ng Yuan Shen. Pagdating ng panahon, tiyak na magkakaroon ng bahagi kayong Shenlong Clan. Kabanata 2956, Pagpunta sa Silangan para sa ikalawang alchemy. Salamat, Diyos, nakangiting sabi ni Shen Nung Yuming. Bagamat kailangan niyang bumawi sa panahong nakilala niya si Yang Yiyo, napansin niyang hindi maramo si Yang Yiyo sa bagay na ito. Siya ay isang tao sa kanyang salita. Siyempre, ang saligan ay kailangan mong tretuhin siya ng tapat, kaya hindi binanggit ni Shen Nung Yuming ang isyu ng paghahati ng mga benepisyo ngayon. Hindi ba sinabi ni Yang Yiyo na kaya niyang mag-refine ng pills? May bahagi kaya siya pagdating ng panahon. Dati, binigyan siya ni Yang Yiyo ng sheer pill, na ininom niya noong nakikipaglaban siya sa Hedgehog Demon Tree. Bagamat hindi siya pinayagan ng sheer pill na makalusot, ginawa nitong mas pino siya. Ang kanyang cultivation ay umabot sa rurok ng ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, at nagkaroon siya ng pag-asa na maging master ng Dao. Ang iba ay hindi alam ang tungkol sa tagumpay na ito, ngunit napakalinaw niya tungkol dito. Dahil sa napakalaking improvement, mas inaabangan niya ang divine pill na pinino ni Yang Yiyo. By the way, nahanap mo ba ang sheer fruit kay Ye Hanbing?
Biglang naalala ni Shen Nong Yuming na pinatay ni Yang Yiyo si Ye Hanbing, kaya malamang nakakuha siya ng Shire Fruit, tama ba? Kung makuha niya ang Shire Fruit mula kay Ye Hanbing, magagawang pinuhin ni Yang Yiyo ang isang furnace ng Shire Pills, na lahat ay magagandang bagay. Siyempre, huwag kang mag-alala, kapag nakalabas na tayo sa Blood Forest, hahanap tayo ng lugar para mag-refine ng mga tabletas. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo, na isang pangako kay Shen Nong Yuming. Gayunpaman, iniisip niya ang huling Shire Fruit sa kanyang puso, at hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tumingin sa ibang direksyon. Ang huling Shire Fruit ay kay Zongsha sa Ghost Realm, at determinado siyang makuha ito. Hindi yun maaaring maging mas mahusay, inaasahan ito ni Shen Nong Yuming. Masarap talaga ang magic pill ni Yang Yiyo. Natikman na niya ang tamis ng pagkuha ng Shire Pill mula kay Yang Yiyo, ngunit ang isang grupo ng mga miyembro ng clan ay sabik na tumitingin dito. Sa pagkakataong ito, panang-anib niyang masaktan ang ilang malalaking puwersa at nakipag-alyansa kay Yang Yiyo. Bagamat walang sinabi ang ilang miyembro ng clan, alam niyang may mga reklamo sila. Ang tanging paraan upang malutas ang mga reklamo sa kanilang mga puso ay ang hayaan silang matikman ang tamis, upang ang lahat ay natural na malutas. Nga pala, paano ang ibang puwersa? Tanong ni Yang Yiyo kay Shen Nong Yuming. Hindi ko talaga alam. Palagi kaming nandito at hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Sinabi ni Shen Nong Yuming, bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Naisip ito ni Yang Yiyo at umiling at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi tayo maaaring magkaroon ng parehong kapalaran. Kailangan nating umalis sa Blood Forest ngayon at maghanap ng lugar para sa pagtatanim at paggawa ng mga tabletas. Sinamantala niya ang lahat sa pagkakataong ito at nakakuha siya ng sapat. Hindi dapat masyadong gaaman ang isa. Bagamat alam niya na ang 7 pangunahing puwersa ay naghagis ng lambat upang palayasin ang 5 Blood Soul Ginseng, nakakuha siya ng isa, at mayroong 9 na bunga ng Shire sa kabuuan, 8 sa mga ito ang kinuha niya. Ang huli ay kay Zongsha sa Ghost World, at maaga o huli ay makukuha niya ito. Bukod dito, sunod-sunod niyang pinatay ang mga tao ng Tribong Julie at ang 33 Heavens Palace, naiwan lamang ang mundo ng mga multo, kaya hindi siya nagmamadali ng ilang sandali. Sa pagkakataong ito, nakapasok siya at ninakawan ang Blood Soul Ginseng ng 33 Heavens Palace, na sobrang bongga. Bagamat alam niyang ang ibang puwersa ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanya, kung masyado niyang ginawa ang ganitong bagay, magagalit pa rin ito sa publiko. Para sa oras. Dahil, ayaw niyang gumawa ng masyadong maraming kaaway sa mundong ito ng mga Diyos. Sa isang banda, kailangan din niyang gumawa ng ilang mga paghahanda upang harapin ang malalakas na lalaki sa antas ng hidaw, kung hindi, kapag talagang lumitaw ang mga malalakas na lalaki ng antas ng hidaw, siya ang malulugi. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mas mahusay na pansamantalang lumabas sa kagubatan ng dugo at pinuhin ang elixir. Sa isang banda, maaari nitong patahimikin ang mga tao ng Shen Nong clan, at sa kabilang banda, gusto rin niyang subukang pinuhin ang isang furnace ng Divine Elixir na may Blood Soul Ginseng upang makita kung mapapahusay niya ang kapangyarihan ng kaluluwa at madagdagan ang kanyang lakas, upang magkaroon siya ng dagdag na garantiya kapag naghihintay na lumitaw ang antas ng hidaw. Hindi ito maaaring maging mas mahusay. Nang marinig itong sinabi ni Yang Yiyo, si Shen Nong Yuming ang unang sumang-ayon. Kung magpapatuloy ito, kailangan niyang sundin si Yang Yiyo para saktan ang ibang puwersa. Bagamat siya, ang angkan ng Shen Nong, ay hindi natatakot sa sinuman, hindi magandang bagay na masaktan ang napakaraming tao. Kung gayon, ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ni Yang Yiyo kay Shen Nong Yuming. Saglit na nag-isip si Shen Nong Yuming at sinabing, dahil may nakuha na tayo sa Blood Forest, hindi na kailangang makipagsapalaran para makalabas sa susunod. Maraming kuweba sa Blood Forest sa timog, at may makapangyarihang dugong hayop. Kung gusto nating makaalis, pupunta tayo sa silangan. Gayunpaman, hindi malayong makalabas. Pagkatapos makahanap ng lugar para makalaban sa espiritu ng ghost. Okay, ikaw ang manguna, sabi ni Yang Yiyo. Sige, ako na ang mag-aayos, hindi tumanggi si Shen Nong Yuming. Pagkaraan ng ilang minuto, ang lahat ay nagtungo sa silangan. Natapos ang paglalakbay sa kagubatan ng dugo. Makalipas ang 10 araw, sa wakas ay lumabas na kami sa kagubatan ng dugo. Biglang lumino ang paningin, ngunit madilim pa rin ang langit, ngunit may kakaibang ganda ang tanawin. Sa mundong ito ng mga Diyos, ang 4 na direksyon ng silangan, timog, kanluran at hilaga ay may kanya-kanyang katangian. Pagkatapos umalis sa kagubatan ng dugo, wala ng mga puno ng dugo. Sa likod mo ay ang kagubatan ng dugo, tulad ng isang linya. Malawak ang view sa harap at ibang-iba ang tanawin. Ito ay isang maburol na lugar at isang lugar na may malalagang halaman. Mukhang medyo payapa. Sinabi ni Shen Nong Yuming, tuloy-tuloy kami sa paglalakad patungong silangan ng humigit kumulang 300 milya. Matapos madaanan ng mababang burol na ito, papasok kami sa lupain ng mga multo na lumalaban na espiritu sa silangan. Ito ang hangganan at medyo ligtas. Kung nais mong makahanap ng lugar na paglilinang, maghanap ka na lamang ng isang maliit na lambak sa lugar na ito. Ito ay sinasabing medyo kakaibang katahimikan, ngunit mayroon pa ring kakaibang katahimikan, ngunit mayroon ka pa ring lilito na kakaibang katahimikan. Mag-ingat ka.
Gawin natin. Hihilingin ni Xuantong na bumaba ang lahat at humanap ng lambak na masisilungan sa hangin. Inutusan ni Yang Yiyo si Xuantong na gawin ito. Tinanggap ni Xuantong ang utos, oo, Diyos. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Xuantong at nakakita ng lambak na angkop para sa pagtatanim. Umalis ang lahat. Pagkadating nila, nalaman nila na ito ay talagang isang magandang lugar. Ang lambak ay 3 milya ang lalim, na may mga taluktok na wala pang 100 metro sa magkabilang panig. May pinagmumula ng tubig sa lalim ng lambak at isang natural na kuweba, na angkop para sa Yang Yiyo upang pinuhin ang elixir. Dahil sinabi niya kay Shen Nongyuming na gusto niyang pinuhin ang sheer appeal, kailangan niyang gawin ito. Hiniling niya kay Xuantong at sa iba pa na protektahan siya at dumiretso siya sa kuweba upang pinuhin ang tableta. Noong una, gustong sundan siya ni Shen Nongyuming, ngunit tumanggi siya. Natural, hindi niya ito maipapaalam. Mayroon na siyang 5 sheer appeals sa kanyang kamay, at ang mga oiliary na divine na gamot na kailangan para pinuhin ang sheer appeals ay hindi kasing labis ng libo-libo. Siya ang nanloko kay Shen Nongyuming, kaya hindi niya ito maipaalam. Matapos ang karanasan sa pagpino ng sheer appeals ng isang beses, walang gaanong pagsisikap si Yang Yiyan na pinuhin ito sa pagkakataong ito. Inabot lamang siya ng 10 taon upang pinuhin ang pangalawang pagan ng sheer appeals, na mayroon ding 36 na tableta. Siyempre, walang peel tribulation sa pagkakataong ito. Ang mga tableta ng parehong antas ay hindi magkakaroon ng mga kapigatian ng tableta pagkatapos ng unang kapigatian ng tableta. Kumuha siya ng 10 table tas ayon sa napagkasunduan, inilagay ang mga ito sa bote ng tableta ng walang diskwento, at naghanda na ibigay ito kay Shen Nongyuming. Ang 26 na tableta sa ilalim niya ay nakaimpake ng hiwalay, kasama ang 14 na natitira noon, siya ay nakaipon ng 50 sheer appeals. Pinlano niyang ibalik ang sheer appeals na ito sa ibang tao sa Yunmen Divine Realm. Sa wakas, pagkatapos itong kunin ni Xuantong at ng iba pa, wala nang saysay na kunin itong muli, at hindi na kailangang sayangin ito. May 2 sheer appeals pa na natitira sa kanyang kamay, at kailangan niya ng isa pa para pinuhin ang ikatlong pagan. Ang huli ay nasa mga kamay ni Zhongsha, at tiyak na gagawa siya ng paraan para makuha ito. Sumunod, hindi lumabas si Yang Yiyo, ngunit ipinatawag ang Chaos Bell na may ideya. Mayroong 2 bagay sa loob nito, ang isa ay ang Blood Soul Ginseng, at ang isa ay ang Hedgehog Tree Soul. Nais niya na ngayong pinuhin ang Hedgehog Tree Soul upang palakasin ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan. Kabanata 2957, matapos itong lunukan ng direkta, ang banal na buto ng Dao ay nagbago. Sa antas ng makalangit na mga tuntunin, sa katunayan, ang mga kinakailangan para sa banal na kapangyarihan ay hindi masyadong mataas. Maraming mga beses, ito ay pagkatapos ng pag-unawa sa langit at lupa, at paghiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Tulad ng kapangyarihan ng mga panuntunan, at ang asensya ng kapangyarihan ng mga panuntunan ay ang kapangyarihan ng Qi. Kung gusto mong pakilusan ang kapangyarihan ng mga alituntunin at linangin hanggang sa yugto ng Qi, hindi mo maiiwasan ang mga aspeto ng Yuanshen perception at mobilisayon, at masasabi pa nga na si Yuanshen ay gumaganap ng malaking papel dito. Ngunit ang paglilinang ng Yuanshen ang pinakamahirap. Ang kapangyarihan ng Yuanshen ay ang kapangyarihan ng banal na kaluluwa. Pinipino ngayon ni Yang Yiyo ang kaluluwa ng Hedgehog Tree para linangin at palakasin ang Yuanshen. Hindi niya talaga alam kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa oras na iyon, ibig sabihin, dadaan siya sa pakiramdam. Siyempre, ang pahayag ay ganito, ang tunay na realidad ay ang banal na kapangyarihan at banal na kapangyarihan ng kaluluwa ay palaging magpupuno sa isa't isa, at ang estado ng balanse ng yin at yang ay maaaring gumamit ng kanilang tunay na lakas ng labanan. Gusto niyang linangin ang Yuanshen, at imposibleng talagang talikuran ang banal na kapangyarihan. Ang tinatawag na divine power ay ginagamit upang pakainin ang banal na core Dao Seed, na cultivation. Yuanshen ay isang kaharian. Pero combat effective din ito, para lang makita kung paano ito gamitin. Iba siya sa iba. Madalas siyang nagsasanay mag-isa. Sa maraming pagkakataon, walang nagtuturo sa kanya. Kung intuitively ang pakiramdam niya, susubukan niya ito. Katulad ng pagpino sa kaluluwa ng Hedgehog Tree sa sandaling ito. Sinasabi sa kanya ng perception na maaari niyang subukan ito. Palagi na siyang napupunta sa ganitong paraan. Bagaman hindi niya alam kung anong uri ng mga pagbabago ang dadalhin sa kaluluwa pagkatapos na pinuhin ang kaluluwa ng puno ng parkupino, isang bagay ang tiyak, iyon ay, ang kaluluwa ay hindi maiiwasang lumakas, na isang katotohanan na hindi magbabago. Tulad ng para sa kanyang banal na punong-puno, ito ay talagang nagbabago. Ang pagpapabuti ng paglilinang ay hindi mapaghihiwalay sa paglaki ng 10 malalaking puno. Ngayon ang 10 malalaking puno ay lumaki sa taas na halos 100 metro. Siyempre, may gap pa rin. Anyway, tumigil siya. Nadama ni Yang Yiyo na kapag ang 10 malalaking puno ay nabali ang taas na 100 metro, ito na ang oras para sa kanya na makapasok sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao at tumungo sa antas ng Hidao. Ngayon gusto niyang subukan ang paglilinang ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay isa ring mahalagang bahagi ng kanyang sariling lakas, ngunit naniniwala si Yang Yiyo na ang papel ng kaluluwa ay hindi lamang sa pangunawa at pagpapakilos,
ngunit ang kaluluwa ay dapat ding magkaroon ng malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Gusto niyang subukan ito ngayon. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, kinuha niya ang kaluluwa ng puno ng Parcupinus sa kanyang palad, umupo ng naka-crossleg, at naramdaman ang kaluluwa. Ang kaluluwa sa dagat ng mga Diyos ay nagmulat ng kanyang mga mata, at sa ilalim ng pag-iisip ni Yang Yian, sinimulang pinuhin ng kaluluwa ang kaluluwa ng puno ng hedgehog. Ang mga butil ng kapangyarihan ng kaluluwa ay pumasok sa dagat ng mga Diyos at sumanib sa kaluluwa. Mabagal ang proseso, ngunit malinaw na nararamdaman ni Yang Yian na ang kanyang kaluluwa ay unti-unting namumuo at lumalaki. 10 taon ang lumipas sa isang iglap. Kinailangan ni Yang Yian ng 10 taon upang pinuhin ang kaluluwa ng hedgehog tree. Pagkatapos, pagpino sa puno ng hedgehog, naramdaman ito ni Yang Yian, at hindi niya nalaman na ang kanyang kaluluwa ay may likas na kapangyarihang mahiwagang. Ang pagkakaiba lamang ay ang pakiramdam ng kaluluwa ay mas malaki. Tila maaari itong umiral ng nakapag-iisa ng wala ang katawan, at gumamit ng mga mahiwagang kapangyarihan upang pakilyusan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, pakiramdam niya ay susubukan niya ito. Sa susunod na sandali, ang kaluluwa ay lumabas ng direkta mula sa dagat ng mga Diyos. Nakita niya na ang kanyang katawan ay nakaupo pa rin sa pagmumuni-muni sa parehong lugar, at lahat ng nasa kuweba ay nakikita. Tumingin siya sa labas ng kuweba at nagulat siya. Hindi man lang gumalaw ang kaluluwa, ngunit nakita niya ang sitwasyon sa labas ng kuweba. Sina Xuantong, Duanxingang at iba pa ay nagbabantay sa pasukan ng kuweba, at ang iba ay nasa paligid. Ilang daang metro ang layo, si Shenlong Yuming at ang kanyang mga tao ay nagsasanay ng meditasyon. Sa paglakad pa, tanaw na niya ang labas ng lambak. Dito nagulat si Yang Yiyo. Maraming mga lugar sa mundo ng mga Diyos ang nakahiwalay sa banal na kamalayan, ngunit ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay walang alinlangan na kapareho ng banal na kamalayan, at kahit na mas mahusay ang pakiramdam kaysa sa banal na kamalayan. Ito ay dahil ang kaluluwa ay hindi lumabas. Kung lumabas ang kaluluwa, maaaring mas sensitibo ito. Siyempre, ito ay medyo naiiba sa banal na kamalayan. Ito ang kamalayan ng kaluluwa, na tila mas advanced kaysa sa banal na kamalayan. Ang pinaka-espesyal na bagay ay nang lumabas ang kanyang kaluluwa ngayon, hindi nito nahawakan ang harang na itinakda ni Xuantong at ng iba pa sa pasukan ng kuweba, at ito ay direktang tumagos. Bukod dito, hindi ito natagpuan ni na Xuantong, Duanxingang, at ang mag-asawang Yin Yang King Kong, at hindi ito napansin ni Shenlong Yuming. Sa kasong ito ay isang reconnaissance weapon lamang, o isang lihim na reconnaissance magical talent. Sa mundo ng mga Diyos, kamangha-mangha ang talentong ito. Halos mapatalon si Yang Yian. Siyempre, mas malakas din ang soul power niya. Ngayon naramdaman niyang sapat na ang simpleng pag-atake ng kaluluwa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bumalik ang kaluluwa ni Yang Yian. Hindi niya hahayaang lumabas ang kanyang kaluluwa. Ang pagtatago ng isa pang kakayahan ay katumbas ng pagkakaroon ng isa pang nakakaligtas na trump card. Matapos bumalik sa katawan, binuksan ng pangunahing katawan ang kanyang mga mata. Susunod, sinimulan ni Yang Yian ang huling gawain. Mayroon din siyang kayamanan ng panahong ito, ang ginseng ng kaluluwa ng dugo. Kinailangan itong pag-aralan upang makita kung ang ginseng ng kaluluwa ng dugo ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga table tasks. Kung ang blood soul ginseng ay ginamit upang gumawa ng mga table tasks, ito ay tiyak na isang soul type na tableta na kapakipakinabang sa kaluluwa. Ang isang flash ng dugo ay lumitaw sa kanyang palad, at ang dugo kaluluwa ginseng ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa totoo lang, hindi naramdaman ni Yang Yian na ang blood soul ginseng na ito, na maihahambing sa isang banal na gamot, ay masyadong espesyal. Ito ay upang madama ang kapangyarihan ng dugo at dalisay na espiritu. Ang susunod na tanong ay kung paano gawin ang elixir. Matagal niya itong pinag-isipan, at talagang medyo mahirap magsimula. Dahil ang mga katangian ay espesyal na dugo at kaluluwa, ang paraan ng alchemy ay ang paggawa ng gamot, at ang gamot ay mayroon ding mga katangian at pantulong. Ngunit mayroong isang pangunahing hari, nang walang pantulong na gamot, ito ay hindi isang formula ng tableta. Tumalon siya sa magic na gamot sa kanyang stock, at talagang wala siyang mahanap na angkop. Kung gagamit ka lang ng blood soul ginseng para gawin ang elixir, mas mainam na direktang i-absorb at pinuhin ito. Ilang nakasimangot. Medyo nababalisa si Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, hinampos lang ni Yang Yiyo ang kanyang hita at sinabing, ano ba ang punto ng pagkakasalubong? Diretso lang ako. Anyway, iisa lang ang halaman, at ayaw niyang sayangin. Paano kung walang pantulong na gamot upang gawin ang elixir ng direkta sa dugo kaluluwa ginseng, pabayaan ang problema sa efficacy, paano kung ito ay nabigo? Hindi ba sayang ang isang blood soul ginseng? Hindi. 100% matagumpay ang alchemy. Pinuhin lang at direktang i-absorb. Tungkol naman sa problema ni Shenlong Yuming, mapupuntahan niya ito sa ibang bagay pagdating ng panahon. Anyway, napino na niya ang sheer appeal at binigyan si Shenlong Yuming ng 10 pills. Naniniwala akong wala siyang sasabihin. Gawin mo lang kapag naisip mo. Hindi ito pinag-isipan ni Yang. Nilunok niya ang blood soul ginseng sa isang lagok. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang gamot na inalagaan ng langit at lupa, hindi isang tunay na nilalang.
Ang anyo ng bata ng Blood Soul Ginseng noon ay isang ilusyon lamang, isang daya. Nilunok niya ito sa isang lagok, at sa ilalim ng operasyon ng pamamaraan, isang malaking halaga ng enerhiya ng dugo at kapangyarihan ng kaluluwa ang sumabog. Ngunit ang hindi inaasahan ni Yang Yiu ay ang enerhiya ng dugo at kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi hiwalay, ngunit nagpupuno sa isa't isa at ganap na pinagsama-sama. Ito ay talagang nagpatulala sa kanya. Siya ay orihinal na naisip na ang katawan ay sumisipsip ng enerhiya ng dugo at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay bumalik sa primordial na espiritu. Sa hindi inaasahan, ang mga tao ay nasa isang estado ng natural na pagsasanib. Habang iniisip niya ito, hindi niya inaasahan na nagbago ang Divine Core Dao Sid. Unexpected talaga sa kanya ang mga sumunod na nangyari. Sa halip, sa ilang kakaibang pagkakataon, ang Blood Soul Ginseng ay nagbigay sa 10 malalaking puno ng Dao ng ilang espesyal na kakayahan. Kabanata 2958 parehong masaya ang partido. Mayroong 10 malalaking puno ng Dao sa loob ng Dao Sid. Inactivate niya ang Chen Kun Dao Sid Power, at ang kapangyarihan ng Blood Soul Ginseng ay patuloy na dumaloy sa Dao Sid. Ang 10 puno ng Dao, tulad ng mga taong gutom, ay buong sakam na nilamon ang kapangyarihan ng Blood Soul Ginseng. Napakabilis ng bilis kaya hindi naramdaman ni Yang Yiu ang reaksyon. Ilang minuto lang iyon, at maging ang malaking enerhiya ng Blood Soul Ginseng ay ganap na hinigop ng 10 puno ng Dao. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Medyo natarante talaga siya. Ang enerhiya ng Blood Soul Ginseng ay ganap na kinain ng 10 puno ng Dao. At sa sobrang bilis ay hindi siya nag-react. Noong una ay inakala niya na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Blood Soul Ginseng ay maaaring pahintulutan ng Yuan Shen na masipsip ang ilan sa mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na ni isang bit nito ay hindi damaloy palabas, at lahat ito ay hinihigop ng 10 puno ng Dao, kabilang ang enerhiya ng dugo. Ang pangunahing punto ay hindi niya nalaman na tumubo ang 10 puno ng Dao. Hindi pa rin ito nakakalusot sa 100 meter range. Mga 79 na metro pa rin ang taas nito, at 1 metro lang ang layo niya mula sa paglusong sa 100 metro. Ngunit ang 1 metrong ito ay isang malaking hadlang, at kung malagpasan niya ang hadlang na ito, tiyak na papasok siya sa antas ng hidaw. My goodness, walang effect after sumipsip ng Blood Soul Ginseng. Ang kanyang paglilinang ay hindi bumuti sa lahat. Tila hindi rin gaanong nagbago ang 10 malalaking puno ng Dao. Siya ay medyo depressed ngayon. Kaya't hindi na kayo umimik pagkatapos mag-absorb ng isang Blood Soul Ginseng mula sa akin. Ito ay sadyang hindi katanggap-tanggap sa kanya. Paano mo magagawa ang mga bagay sa ganitong paraan? Naramdaman ito ni Yang Yiu, at ang 10 malalaking puno ng Dao ay pareho pa rin. Walang pagbabago. Ghost talaga ta. Galit na pagmumura niya. Siya. Pinag-aralan ito ng matagal ngunit wala akong nakita. Okay, panalo ka. Sa huli, sumuko si Yang Yiu. Ang 10 malalaking puno ng Dao ay hindi nagbago matapos lunukan ng ginseng ng kaluluwa ng dugo. Kahit na ayaw niya, ito ay ang katotohanan na wala siyang nahanap. Siya. Akala ko yun na. Wala siyang inaasahan. Nang may pag-aalinlangan, binawi ni Yang Yiu ang forma sayon sa pasukan ng kuweba at lumabas. Pag-usapan natin ito mamaya. Bagamat hindi nagbago ang 10 malalaking puno ng Dao, hindi pa rin siya naniniwala na ang Blood Soul Ginseng ay maa-absorb ng walang kabuluhan. Meron sigurong hindi pa niya napapansin. Kinumpirma rin ito sa mga sumunod na pangyayari. Ang mga benepisyong hatid ng 10 puno ng Dao matapos masipsip ang Blood Soul Ginseng ay lampas pa rin sa kanyang imahinasyon. Ito ay hindi niya alam at hindi niya natuklasan sa ngayon. Siyempre mamaya story pa rin ito. Matapos tanggalin ang forma sayon ay nag-walk out siya. Nagising si Xuantong at ang iba pa mula sa kanilang pagmumuni-muni sa unang pagkakataon. Diyos! Okay na ba ang lahat? Normal ang lahat. Maghanda na ang lahat, aalis na tayo dito. Inutusan ni Yang Yiu si Xuantong. Sa oras na ito, lumapit si Shen Nongyuming na may naghihintay na tingin, ang Diyos Yang ay lalabas mula sa pag-urong. Tumingin si Yang Yiu sa mga mata ni Shen Nongyuming at alam niya kung ano ang mahalaga sa kanya. Tumawa siya at sinabing, Brother Yuming, dapat mo akong tawagin sa pangalan ko. Parang kakaiba kung tawagin kang Diyos, Diyos, at hindi mo kailangang maging masyadong formal sa isa't isa. Okay, then I will call you Brother Yun, umaasa pa rin ang mga mata ni Shen Nongyuming habang nagsasalita siya. Anything is fine, let's get ready to leave. Hindi na lang nagkusa si Yang Yian na magsalita. Sa wakas, hindi napigilan ni Shen Nongyuming na magtanong, ang pag-urong ni Brother Yun daw upang pinuhin ang elixir sa pagkakataong ito ay naging maayos. Tumanggo si Yang Yian at umiling. Ito ay nagpasikip ng puso ni Shen Nongyuming at sinabi, tumanggo si kapatid na yun daw at umiling, ano ang ibig sabihin nito? Nagkunwari si Yang Yian na nagsisi at sinabi, nabigo ang pagdadalisay ng Blood Soul Ginseng. Ano man ang mangyari, nag-ambag din si Shen Nong sa pag-agaw ng ginseng ng kaluluwa ng dugo, at palagi siyang kailangang maghanap ng dahilan. Siyempre, hindi ginamit niyang ang Blood Soul Ginseng para pinuhin ang elixir, ngunit diretsyong nilamon at pinino ito. Ngunit sa kabilang banda, pagkatapos niya itong lamunin, ito ay hinigop ng 10 malalaking puno ng Dao at walang epekto, na isa ring kabiguan.
Siyempre, ang mga kalahating katotohanan ay mga di makatuwirang dahilan. Matapos marinig ito, nadismaya rin ang mukha ni Shen Nung Yuming. Hindi siya bihasa sa paraan ng pagpino ng mga elixir, ngunit alam din niya na kahit gaano kahusay ang alchemist, walang 100% na tagumpay sa pagpino ng mga elixir. Ito ay halos hindi katanggap-tanggap. Sa pagsasalita tungkol sa pagkolekta ng Blood Soul Ginseng mula sa clan, si Yang Yiyo ang mismong gumawa nito, at siya at ang kanyang mga clansmen ay tumulong lang ng kaunti. Kung ikukumpara sa Blood Soul Ginseng, mas inalagaan ni Shen Nung Yuming ang Share Pill, pagkatapos ng lahat, ang dalawang Share Fruit sa kanyang kamay ay talagang ibinigay kay Yang Yiyo, at binigyan siya ni Yang Yiyo ng Share Pill noon, at pagkatapos niyang inumin ito, talagang humanga siya sa epekto ng Share Pill. Nagmamadali siyang nagtanong, Brother Yun, kumusta ang pagpino ng Share Pill? Tiningnan ni Yang Yian ang kinakabahang mukha ni Shen Nung Yuming at halos matawa. Tamang-tama, pagkatapos makakuha ng masamang balita, magandang balita ang lumabas, na madaling nagtanggal ng pakinabang at pagkalugi ni Shen Nung Yuming, at wala siyang hinanakit. Siya, nagkunwaring kalmado at seryosong nagsabi, Brother Yuming, huwag kang mag-alala. May karanasan na ako sa pagpino ng Share Pill minsan, at sa pangalawang beses na pinino ko ang pill ay naging maayos. Mabuti yun, hindi ko alam. Nakahinga ng maluwag si Shen Nung Yuming, at mas gumanda rin ang mga mukha ng mga miyembro ng Shen Nung clan sa paligid niya. Ang pagtingin kay Yang Yian ng may pag-asa, nangangahulugan ito na dapat mong alisin ito, huwag isipin na pagsisihan ang mga bagay na ipinangako mo sa amin. Speaking of it, grabe talaga si Yang. Alam niya kung ano ang pakialam ng mga taga Shen Nung, ngunit tila wala siyang narinig at kailangan niyang maghintay na hingin ito ng iba bago ito mabilang. Muntik ko nang makalimutan na naghanda pala ako ng portion para kay Brother Yuming mula sa iyong Shen Nung clan. Total na 10 Share Pills ang nandito. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nag-react si Yang at inilabas ang 10 Share Pills na inihanda niya para kay Shen Nung Yuming, ngunit nang abutin niya ito, mukha siyang napakasakit. Shen Nung Yuming at ang mga tao ng Shen Nung clan sa wakas ay ngumiti. Mabilis na lumapit si Shen Nung Yuming at hinawakan sila, sinabing, salamat, kapatid na yun, ikaw ay talagang mapagkakatiwalaang tao na tumutupad sa kanyang salita. Napakasaya para sa ating dalawang pamilya na bumuo ng isang alyansa sa pagkakataong ito. Salamat, kapatid na yun, maraming salamat. Habang nagsasalita siya, halos agawin ni Shen Nung Yuming ang bote ng tableta mula sa kamay ni Yang Yiyo at itinapon ito sa lupa, habang siyang ay mukhang napakasakit. Ang gayong ekspresyon ay nagdulot ng higit na kaalaman sa mga tao ng angkan ng Shen Nung tungkol sa kahirapan at kahalagahan ng 10 tabletang ito. Sa kabaligtaran, ang katotohanan na sinabi ni Yang Yiyo na ang Blood Soul Ginseng ay nabigo upang pinuhin ang pill ay mas natunaw, at natural na hindi niya babanggitin ang Blood Soul Ginseng mamaya. Ito rin ang inaasahan niyang na resulta. Anyway, matapos maabsorb ang Blood Soul Ginseng ng 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan, walang reaksyon, kaya masasabi na lang niyang tapos na ang account. Matapos suriin ni Shen Nung Yuming at ng kanyang mga katribo na nakakuha ng Share Pill ang tableta, lahat sila ay tuwang-tuwa. Masaya ang magkabilang panig. Pagkatapos ay lumabas ang grupo mula sa lambak, patungo sa silangan, at pumasok sa lupain ng mga makamulto na lumalaban na espiritu sa silangan, isa pang mapanganib na lugar sa mundo ng mga Diyos. Dito, tunay na mabubunyag ang mga pagbabago sa 10 malalaking puno ng Dao sa katawan ni Yang Yiyo matapos lunukan ng Blood Soul Ginseng, na nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa. Kabanata 2959 ang kakilakilabot na lupain ng mga makamulto na lumalaban na espiritu. Ayon kay Shen Nung Yuming, simula sa maliit na lambak sa loob ng 300 milya, papasok ka sa lupain ng mga kaluluwang lumalaban sa multo sa silangan. Ang lugar na ito ay hindi isang kagubatan ng dugo, ngunit isang trahedya na larangan ng digmaan kung saan ang Shire at sinaunang mga Diyos ay nakipaglaban ng mabangis. Matapos damaloy ang dugo sa isang ilog, nagbago ang lahat sa lugar na ito. Doon ay pa rin ang dalawang grupo ng mga natitirang kaluluwa ng mga mandirigma, alinman na naka-attach sa lahat, o ang mga makapangyarihan na sinasabing iisa, na tinatawag na natitirang kaluluwa na lumulutang dito. Ang naka-attach sa lahat ay tumutukoy sa mga halaman, kakaibang bato, at maging mga ibon at hayop, at iba pa. At pagkatapos ay na-mutate sa isang bagong mutant na nilalang, na may kakaiba at hindi mahuhulaan na lampas sa saklaw ng conventional cognition. Kung tungkol sa ganap na independenteng natitirang kaluluwa, ito ay mas nakakatakot. Ito ay ang hindi kumpletong kaluluwa ng Shire o sinaunang mga Diyos pagkatapos ng kamatayan. Ang natitirang kaluluwa ay makapangyarihan at hindi kailangang ikabit sa anumang carrier pagkatapos ng kamatayan, at maaaring umiral ng nakapag-iisa. Ang dahilan kung bakit ang huli ay Kaila hilakbot na ang natitirang kaluluwa ay espesyal, makapangyarihan at kakaiba. Kapag may bagong nilalang na nakipag-ugnayan dito, maaari na itong pumalit. Kaya nakakatakot dito. Ngunit sa kabilang banda, kung mas mapanganib ito, mas malaki ang pagkakataon. Sa Ghost Battlefield, ang mga multo ay mapanganib, at ang mga multo ay bihira din. Bakit? Dahil bagaman ang mga kaluluwang ito ay lumalaban ay mga natitirang kaluluwa, sila ay mula pa rin sa angkan ng Shire at sa mga sinaunang Diyos.
Ang kanilang natitirang mga kaluluwa ay mayroon pa ring likas na mga talento at mahiwagang kapangyarihan mula sa kanilang mga nakaraang buhay, hindi kumpletong mga alaala, at iba pa. Matapos silang patayin, maaari nilang makuha ang kristal ng kaluluwa, at lahat ay nakaimbak sa kristal ng kaluluwa. Siyempre, sila ay tinatawag na mga multo, na dapat ay naiiba sa mga normal na Diyos. Sila ay masama at kakaiba. Matagal na silang mutated sa mundong ito. Sa katunayan, pagkatapos ng mutation, ito man ay ang Shire Clan o ang mga sinaunang Diyos, hindi sila ang orihinal na species, ngunit isa pang uri ng mga alienated na nilalang. Walang espiritual na pag-iisip, tanging mapang-akit na kamalayan, at ang pagpatay ay ang tanging likas na ugali. Walang enerhiyang katawan sa kanilang mga kristal ng kaluluwa. Ang tanging makukuha nila ay ang hindi kumpletong memory fragment ng kanilang mga nakaraang buhay. Ngunit huwag maliitin ang mga fragment ng memorya na ito. Dahil ayon kay Shen Nung Yuming, ang panahon ng Kaitian ay ang pinakamaluwalhating panahon ng buong sibilisasyon sa paglilinang ng universo. Sa panahong iyon, ang lahat ay nagmula sa pinagmulan, na siyang pinakamakapangyarihan. Ang kanilang mga kasanayan at mahiwagang kapangyarihan, at iba pa, ay ang lahat ng pinaka-orihinal at pinakamalapit sa pangunawa ng tao. Kaya't kung ikaw ay sapat na mapalad na makakuha ng isang medyo kumpleto at mahalagang memorya ng lumalaban na kaluluwa, ito ay upang hawakan ang kaluwalhatian ng sibilisasyon ng paglilinang ng panahon ng Kaitian. Maaaring ito ay ilang makapangyarihang mahiwagang kapangyarihan na nagpaparamdam sa iyo at nadodoble ang iyong lakas. Maaari rin itong isang kaliwanagan na direktang nagpapabuti sa antas ng iyong paglilinang. Ang lupain ng mga kaluluwang lumalaban sa multo ay palaging mapanganib, ngunit puno rin ito ng mga pagkakataon. Makalipas ang isang oras, naglakad si Yang Yiyu at ang kanyang partido ng 300 milya. Sa tagal ng panahon, lahat ay maingat na naglalakad at walang aksidenteng nangyari. Kuya Yun, nandito na tayo, sabi ni Shen Nung Yuming, nakatingin sa 100 metro sa kanyang paningin, na may Sol M na mukha. Tumingin si Yang Yiyu sa 100 metro ang layo, na ganap na natatakpan ng ambon ng dugo. Ito ay walang katapusan, at ang ambon ng dugo ay dumiretso sa langit. Ang buong mundo ay isang kulay. Umihip ang simoy ng hangin at puno ng dugo ang hangin. Ito ang ghost battlefield na natitira sa panahon ng Kaitian. Ilang panahon na ang lumipas, ngunit umaagos pa rin ang dugo sa langit. Maaari itong isipin kung gaano kakilakilabot ang labanan sa larangan ng digmaan noon. Ito ay simpleng hindi maisip. Si Yang Yiyu ay mayroon ding mas malalim na pag-unawa sa angkan ng Shire. Hindi niya maiwasang tanungin si Shen Nung Yiming daw, kapatid na Yuming, ano nga ba ang angkan ng Shire? Sinabi ni Shen Nung Yuming sa mabigat na tono, anong uri ng pag-iral ang angkan ng Shire? Sa katunayan, hindi ko alam. Ang buong God Realm ay may kaunting alam tungkol sa angkan ng Shire sa pamamagitan ng salita ng bibig at mga tala sa mga sinaunang aklat. Sa mga klasiko ng aking mga ninuno, si Shen Nung, mayroong isang sipi na naglalarawan sa angkan ng Shire, na nagsasabi na ang ating universo ay hindi lamang 3 kaharian, kundi 4 na kaharian. Hindi ko na pag-uusapan ang 3 kaharian, na alam nating lahat, ngunit ang pang-4 na kaharian ay tumutukoy sa angkan ng Shire. Galing sa ika-4 na kaharian, maraming kasabihan na ang ika-4 na kaharian ay ang underworld. Siyempre, walang sinuman ang talagang makakaintindi nito, ngunit isang araw ay mapapatunayan na ang Shire Clan ay tiyak na hindi isang nilalang sa loob ng 3 kaharian, ngunit isang nilalang mula sa labas ng ika-4 na kaharian na sumalakay sa aming 3 kaharian. Ayon sa alamat, ang Shire Clan masyadong masama ang kapaligiran ng ika-4 na mundo sa lahat ng aspeto, kaya noon pa man ay gusto na nilang salakayin ang 3 mundo at gawing Shire World ang ating 3 mundo. Ang angkan ng Shire ay iba sa anumang nilalang sa 3 mundo. Ito ay ang pagkakatawang tao ng tunay na dakilang demonyo. Saan man ito dumaan, sinisimilan nito ang lahat at nagiging Shire. Kung ang Shire Clan ay maayos na sumalakay sa 3 mundo, ang 3 mundo ay hindi naiiral. Nilabanan ng mga Diyos ng 3 mundo ang pagsalakay sa Shire noong panahon ng Kaitian, at ang pinakamalaking sukat ay nasa lugar kung saan matatagpuan ang mga Diyos. Sa panahon ng Kaitian, ang mga banal na paraan ay lumitaw sa maraming bilang, ngunit pagkatapos ng isang labanan, ang mga banal na paraan ay hindi na umiiral, at ang mga Diyos ay nahulog, at halos hindi nila nilalabanan ang angkan ng Shire. Pagkatapos noon, sa mga kapanahunan ng nakaraan, ang pamana ay seryosong nagambala at mahirap na muling makagawa ng mga banal na daan. Ang sinumang makapasok sa banal na daan ay walang alinlangan ang nangungunang talento sa 3 mundo o ang may malaking swerte. Gayunpaman, ang banal na daan ay lalong nagiging mahirap. Sa pakikinig sa kwento ni Shen Nung Yuming, nakaramdam ng bigat sa kanilang puso si Yang Yiyu at ang lahat. At kung ano talaga ang hitsura ng angkan ng Shire, hindi pa ito nakita ng mga modernong Diyos. Ngunit mula sa kapaligiran ng mundo ng mga Diyos at sa larangan ng digmaan sa harap nila, ang angkan ng Shire ay talagang isang malaking takot. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari kung ang tribo ng Shire ay sumalakay sa 3 kaharian isang araw. Sa kabutihang palad, ipinagpalit ng mga dakilang santo at Diyos ng panahon ng paglikha ang kapayapaan para sa pagkamatay ng mga Diyos sa isang panahon.
Kung tungkol sa kung ano ang hitsura ng kasalukuyang God Realm, ang mga Diyos ng mga nakaraang dinastiya ay pumunta dito upang malaman ang tungkol sa tribo ng Shear sa halip na tuklasin ang mga kayamanan, na maaaring ituring bilang paghahanda. Nag-isip sandali si Yang Yiyo at sinabing, Brother Yuming, mayroon ka bang ibang ideya? Sabihin sa lahat. Oo. Huminga ng malalim si Shenlong Yuming at seryosong tumingin, tulad ng isang lugar kung saan nag-aaway ang mga multo. Ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran, at ang kayamanan ay nasa Diyos. Ang lahat ay puno ng hindi alam. Masasabi ko lang na dapat ingatan ng lahat ang kanilang sarili. May mga malalaking panganib at magagandang pagkakataon. Pagkatapos nating makapasok, maaaring kailangan nating pangalagaan ang ating mga sarili. Ang bawat tao'y dapat na protektahan ang dagat sa pamamagitan ng Diyos. Pagdemonyo, at hindi maiiwasang maging isang kakaibang kasamaan ng walang kamalayan, sana ay sirain ko ang sarili kung hindi, ito ay makakasama lamang sa aking mga kapatid kung ang mga tao sa paligid ay hindi tama, dapat nilang patayin ang kanilang mga buhay. Siyempre, ito ang pinakamahusay na resulta. Sa normal na mga kalagayan, hanggat ang lahat ay nagpoprotekta sa dagat ng mga Diyos at may matatag na kalooban, hindi ito maaapektuhan. Sa kabaligtaran, kung mayroong isang mahusay na pagkakataon, marahil ay maaari mong maranasan ito at pumasok sa isang maliit na kaharian o kahit na isang malaking antas. Posible ito. Nakaramdam ng kaunting balahibo si Yang Yiyu pagkatapos marinig ito. Pero wala siyang sinabi. Ang landas ng paglilinang ay labag sa kalooban ng langit. Kung hindi ka umaban, outrest ka. Walang paraan upang maging mahiyain. Pagkatapos ng pag-atres, maaari ka lamang manatili kung nasaan ka. Ngayong nandito ka na, wala nang babalikan. Tulad ng sinabi ni Shenlong Yuming, ang kayamanan at karangalan ay nasa panganib. Huminga siya ng malalim at sinabing, kapag papasok sa Ghost Battlefield, tandaan na bumuo ng mga grupo para alagaan ang isa't isa, ngunit kung makaranas ka ng emergency, maghiwalay at unahin ang iyong sariling kaligtasan. Chapter 2960, Ghostly Fighting Soul Possession. Sa katunayan, walang naruroon ng mahina sa God Realm. Sino ang maaaring maglinang sa antas ng Heavenly Dao Rules ay hindi isang taong may matinding tiyaga. Isang puso ng Dao na kasing solid ng isang bato. Hindi na kailangang sabihin, walang outrest. Sa paglinang sa kanilang antas, natural na nananabik sila sa Dao. Kahit na ang transcendence ng Hunyuan Saint Dao. Pagkatapos ng pag-atres, maaari lamang silang manatili kung nasaan sila at walang pagkakataon na hamanin ang tuktok. Natural, hindi sila outrest. Gayunpaman, ang paliwanag ni Yang Yiyu at ang pagpapakilala ni Shenlong Yuming sa sitwasyon ay nagparamdam pa rin sa lahat ng bato sa kanilang mga puso. Ito. Totoo na ang pagpasok sa Ghostly Battle Spirit Field ay isang buhay at kamatayang karanasan laban sa kalooban ng langit. Ito ay dapat na puno ng hindi alam. Lahat, batiin ka ng magandang kapalaran. Nanguna si Yang Yiyu at humakbang sa ambon ng dugo. Pagpasok niya ay naramdaman niyang walang lason sa ambon ng dugo, ngunit maaari itong makaapekto sa isip dahil ito ay masamang espiritu. Ito ay naiintindihan. Sa relatibong pagsasalita, ito rin ang panahon upang subukan ang lakas ng loob at puso ng Dao. Ang kakayahang magpumilit ay dapat ding maging temperang ng sariling puso ng Dao. Ang lahat ay may dalawang panig, ito ay isang panuntunang bakal. Kung saan may masamang side, may magandang side. Pinamunuan ni Yang Yiyu ang Yunmen Divine Realm, kasama siya, na may kabuuang 19 na tao. Bagaman sinabi niya sa lahat na alagaan ang kanilang sarili kung kinakailangan, mayroon pa rin siyang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang mga binti sa kanyang puso, iniisip ang tungkol sa pagprotekta sa lahat at hindi hayaan ang kanyang mga tauhan na magdusa ng pagkalugi. Personal niyang pinamunuan ang koponan sa pagkakataong ito, na ipinaliwanag na ang problema. After stepping into the blood mist, it was not like what you see outside, not that you can see anything. Maaari ka pa ring umunlad ng 12-dosenang metro, ngunit napakalabo nito. Ang lupa ay kulay dugo rin at napakatigas. Mayroon ding mga halaman, at iba pa. Ngunit sila ay naiiba sa karaniwan. Ang layunin ng pagpasok dito ay talagang maranasan, at walang nakakaalam kung ano ang lalabas o kung ano ang mangyayari dito. Ang bawat isa ay dapat bumuo ng isang koponan ng 3, at ang bawat koponan ay dapat na manatiling malapit sa isa't isa. Kung mayroon man, ang ibang mga koponan ay agad na tumulong. Bilin ni Yang Yiyu. Oo. Sinundan siya ni Xuantong at ipinarating ang utos ni Yang Yiyu. Kasabay ng paglalakad ni Yang Yiyan ay si Shenlong Yuming at ang kanyang mga angkan. Nag-compliment ang dalawa, nakaaya-aya rin sa mga kilos nila rito. Swoosh, swoosh, swoosh. Nang malapit nang makipag-usap si Yang Yiyan kay Shenlong Yuming, isang swoosh na tunog ang umalangaw mula sa paligid, tulad ng tunog ng isang arrow na lumilipad. Mag-ingat, mag-ingat. Halos sabay na nagsalita sina Yang Yiyan at Shenlong Yuming. Sa isang iglap, na-tense ang nerbiyos ng lahat. Kuya Yuming, nakita mo na ba kung ano ito? Laminggaling si Yang Yiyan sa paligid, ngunit nakikita lamang ang isang lugar na 20 hanggang 30 metro, wala. Umiling si Shenlong Yuming at sinabing, hindi ko nakita, ngunit 9 sa 10, ito ang alien o ghost fighting spirit ng ghost fighting spirit field na ito. Marami ba sa mga bagay na ito?
Labis na nagulat si Yang Yian. Kakapasok lang niya sa Ghost Fighting Spirit Field, at may nangyaring mali. Ito ay isang larangan ng digmaan, ano sa palagay mo? Sabi ni Shen Nung Yuming. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Yang Yian. Sinabi ni Shen Nung Yuming, maghintay tayo at tingnan. Kung walang kilusan, magpapatuloy tayo sa pasulong. Hindi lahat ng mga dayuhang nilalang dito ay aktibong umaatake sa mga tao. Mabuti naman. Tumanggo si Yang Yiyo. Huminto ang grupo at naghintay ng halos 10 minuto. Walang gumagalaw at walang tunog. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit medyo nabigo din. Bakit? Dahil ang layunin ng lahat ng pumapasok sa Ghost Battle Soul Field ay upang makuha ang cultivation resources dito, at ang cultivation resources ay ang soul crystal sa katawan ng mga multo sa Ghost Battle Soul Field. Ayon kay Shen Nung Yuming, ang bagay na ito ay maaaring maglaman ng mga kayamanan na may mga alaala ng Shira at mga sinaunang Battle Soul Fragment. Kung may makukuha ka, tiyak na makakatulong ito sa paglilinang. Tara na, mag-ingat ang lahat at kumilos ayon sa sitwasyon, nagbigay ng mga tagubilin si Yang Yiyo at nagpatuloy na sumulong kasama si Shen Nung Yuming. Ang paglalakad na ito ay tumagal ng 3 oras. Sa panahong ito, walang narinig na tunog, at walang nakitang abnormalidad. Ngunit sa loob lamang ng 3 oras, sila ay lubos na nakaalerto, ang kanilang mga ugat ay tensyonado, at sila ay medyo pagod. Nakarating din sila sa harap ng pader ng bundok, na medyo patag. Sinabi ni Yang Yiyo, Brother Yuming, hayaan ang lahat na huminto at magpahinga sandali. Okay, tumanggo si Shen Nung Yuming. Pagkatapos ay huminto si Yang Yiyo at sinabi kay Xuantong, magpahinga muna tayo at maging alerto sa kapaligiran. Okay, God, ako na ang mag-aayos. Kinuha ni Xuantong ang order at umalis. Laminggaling si Yang Yiyo sa paligid at hindi napigil ang sabihin kay Shen Nung Yuming, Brother Yuming, halos 100 milya na ang nilakad natin. Napansin mo ba na tila lumakapal ang ambon at ang visibility ay wala pang 20 metro? Tumanggo si Shen Nung Yuming at sinabing, oo, hindi magagamit ang divine sense, at ang line of sight ay halos 15 metro lang, ngunit normal ang sitwasyong ito. Ang Ghost Battlefield mismo ay isang hindi mahuhulaan na lugar, at ang kapaligiran ay nagbabago anumang oras. Bagamat nagpunta ako dito noong huling pagkakataon, ito ay matagal na, at mahirap makilala ang daan sa hamog na sandali. Wala akong masasabing kahit isang hakbang. Habang nag-uusap ang dalawa, mabilis na dumating si Xuantong at isang miyembro ng Shen Nung clan, na may mga Soul M na mukha. May nangyari sa Diyos. May nangyari kay Senior Brother Yuming. Halos magkasabay ang tunog ng 2 boses. Sa sandaling ito, dumating din ang ibang mga tao. Lumubog ang puso ni Yang Yiyo, at nagkaroon siya ng masamang premonition. Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyo. 3 tao ang nawawala sa aming koponan. Sabi ni Xuantong. Sino ang nawawala? Tanong ni Yang Yiyo. Shigandang, Xuan Tianhao at Tianhe, sabi ni Xuantong. Sinabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses, paano magiging mas kaunti? Kailan ito nangyari? I don't know at all. Naglalakad silang 3 sa dulo ng isang maliit na team. Sa harap nila ay ang team ni Sand Fox Lady, Medusa, at Xiong Yutian. Tinanong ko sila at sinabi nilang hindi nila ito napansin. Nang huminto sila para magayos ay nalaman nilang nawawala si Shigandang at ang dalawa pa, paliwanag ni Xuantong. Kuya yun daw, ang sitwasyon sa panig ko ay pareho sa iyo. Sa oras na ito, lumapit din si Shen Nung Yuming na may seryosong mukha matapos makinig sa ulat ng mga katribo. Tinawag ni Yang Yiyo ang Sand Fox Lady, Medusa, at Xiong Yutian para sa pagtatanong, at ang konklusyon na narating niya ay wala talagang kamalayan. Nawala lang silang 3 nang walang bakas. Kung hindi pa sila tumigil sa pag-aayos, natatakot ako na hindi nila malalaman kung kailan nawala ang 3. Hindi dapat ganito. Bagaman inutusan niya ang 3 na bumuo ng isang maliit na koponan, ang bawat miyembro ng koponan ay sumunod ng malapit sa isa't isa, at ang distansya ay hindi lalampas sa 3 metro. Sapat na ang 3 metro. Mapapansin ang anumang galaw sa harapan, ngunit hindi ito nangyari. Ito ay kakaiba. Kuya Yuming, ano sa tingin mo ang nangyayari? Tanong ni Yang Yiyo kay Shen Nung Yuming. Nakuha na ng makamulto na fighting spirit ang katawan. Sinabi ni Shen Nung Yuming ang 4 na salitang ito ng may seryosong ekspresyon. Sinabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses, bakit sa tingin mo? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.